Yun, ang paksa natin ay pagsubok. Yan. Ngayon, dahil nga po ang pangalan ng ating church ay Know the Truth, ano ba ang sabi ng iba't ibang iglesia o reliyon patungkol sa pagsubok? Yun, sabi ng iba, sabi nila, kahit born again, no? Kahit believer. Kaya ito po, hindi po sinasadyang patamaan. Pag-aaralan lang natin, no? Ano sabi ng ibang churches sa pagsubok? Sabi nila, ang pagsubok daw ay nakapagpapalakas. Narinig niyo po ba yan? Sa ibang mga churches. Kahit na hindi siya born again, kahit na minsan yung ibang organisasyon, lagi nilang sinasabi, pinalalakas daw siya ng pagsubok. Ngayon, tignan natin sa Biblia, yung ba ang talagang sabi ng Diyos patungkol sa pagsubok o sabi ng Biblia na ang pagsubok ba talaga ay makapagpapalakas. Kasi minsan, tignan nyo, no, yung kanilang aral, maririnig ninyo sa kanilang sinasabi. Halimbawa, nag-testimony sa harapan, sasabihin nila, salamat sa mga pagsubok na dumadating sa aking buhay at ako'y pinalalakas. Yun mo yung sabi nila, no? Hindi po yan ang sabi ng Bible. Titignan natin. Inanggit lang mo natin kung ano yung paniwala nila sa pagsubok. Minsan nga, nagpapasalamat sila dyan. Sabi nga, salamat sa mga pagsubok na dumadating sa aking mga buhay. Kasi ako'y pinalalakas ng pagsubok. Ngayon, siyempre, ganito po yun, no? Kung ano yung nakain, yun yung sinasabi. Diba, nakain niya yung turo na yon, yun na po yung sinasabi. Kaya pag tumayo sila sa harap at magpatotoo tungkol sa Panginoon, lagi nila sinasabi, salamat po sa mga pagsubok, ako po'y pinalalakas ng mga pagsubok na dumadating sa inyo. Ngayon, punta tayo sa Biblia. Ano ba ang sabi ng Biblia tungkol sa pagsubok? Ang pagsubok ba talaga ay nakapagpapalakas? Kasi kung ang pagsubok, sample na lang, may mga alam ako na dumating ang pagsubok sa kanilang buhay, nagbigti. Kung talagang ang pagsubok ay nakapagpapalakas, sana lahat ng tao na may pagsubok, lumalakas. Kasi bakit may nagpapakamatay? Bakit merong nagbibugti? Merong naglalasing? Kasi minsan may nakausap ako, sabi, may nakausap ako, tignan niyo po, ano, sabi niya, bakit ako, sabi ng mga tao, nung iwan daw ako ng asawa ko, sabi ng mga tao, pagsubok lang daw ng Diyos yun. Ayun. Ngayon, yung iniwan ng asawa, hindi siya lumakas. Naglalasing. Kaya, kung pag-aaralang maigi, kung pag-iisipan ko natin maigi, biblical kaya yun, ang pagsubok na talaga ay nakapagpapalakas. Sa Biblia kaya ba yun? Nasabi ng Diyos na pag may pagsubok ka, lalakas ka. Kasi kung talagang ang Diyos kasi marunong ang Diyos hindi niya gagawin sa tao na yung iba malakas, yung iba hindi. Diba? Kasi, saragay natin, siya lumalakas din may pagsubok. Yung iba hindi nga Ngayon, ang Diyos ba may paborito na ikaw lumalakas ka sa pagsubok, tapos ito nagpapakamatay, bibigti, naglalasing, dahil sa pagsubok sa buhay niya. Ngayon, pag-aralan natin, ano ba talaga ang nakapagpapalakas? Sa Biblia, tignan niyo po, ang nakapagpapalakas, ang nakapagpapatagumpay, hindi yung pagsubok. Ito natin, 1 John 5 po. Hindi natin po na nakapagpatibay sa tao kapag ka mayroong pagsubok. Yun, hindi yung pagsubok ang nakapagpapatibay. Kundi ano ba ang nagpapatibay sa tao kapag meron siyang naranasang problema, pagsubok, o pangyayaring hindi maganda. Yun yung ibang termino niyan problema, pagsubok din yan Ngayon,
Siguro naman sa inyo, meron bang pag may problema, ay malakas? Kasi iba lang yung termino eh. Yun din yun. Salitang problema. Limbawa, for example, sino po sa inyo ang pag walang pera malakas? Hindi po, taas po ninyo kamay ninyo. Taas po ninyo. Pagka wala kayong pera, malakas po daw kayo? Hindi, pagkahanap ako ng mga kalakan, para Ngayon, tanong, problema ba kapag wala kang pera? Problema, no? Kasi, kung tatanungin natin, ano ba ang pagsubok? No, na pwedeng natin halimbawa. Yun, pag wala kang trabaho, problema yun. Sino sa inyo pag walang trabaho ay malakas? Walang pera. Ayoko rin tumakas. Ayoko rin tumakas eh. Kaya hindi ako lumalakas eh. Ang hihina na ako eh. Kaya, sabi nila, ang pagsubok daw nakapagpapalakas. Tapos pagka wala siyang pera, hindi nga siya malakas eh. Lumabang ka sa pagsubok na yun. Yun nga ako, no? Yun, laban naman ang pagsubok. Pero ang tanong, ano kaya ang nagpapalakas? Pagsubok pa rin. Okay, pag nagpapalakas, tignan nyo. 1 John 5:4. Yan, ito po ang nagpapalakas. 1 John. Kaya kung ano po yung aral ng Biblia, yun po yung sasabihin natin. Hindi po yung pag tumayo tayo dito, salamat sa mga pagsubok na dumadating sa aking mga buhay. Ako po yung pinatitibay at pinatatatag, pinalalakas. Eh, hindi po Biblia yun. Huwag mo sasabihin nyo, kung hindi naman turo ng Biblia yun. Eh kung halimbawa alam mo na nga yung turo ng Biblia, pero yung pa rin ang sinasabi mo, hindi ka naniniwala talaga sa Biblia. Kasi ito po sabi, tingnan nyo, 1 John 5:4. Masaya ito po sapagkat ang sino ang pinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan. Sa makatwid ay ang ating pananampalataya. Ano daw ang dumadaig sa sanlibutan? Pananampalataya. Bakit? Ano ba meron dito sa sanlibutan? Bakit kailangan ng pananampalataya na makapagtatagumpay? Tignan natin sa John 6:33. Dito, pananampalataya. Ang dumadaig. Hindi na sinabi, ang pagsubok, ang dumadaig sa sanlibutan. Parang pag sinabi mong gano'n, na ang pagsubok ang nagpapatagumpay sa sanlibutan, ay, ano yun? Sa mundo. Andito yung problema eh. Tapos yung problema, ang nagpapatagumpay sa tao. Eh, ayon sa Biblia, ang nagpapatagumpay, pananam, tapos sa John 6:33, bakit ano ba nasa sanlibutan na kailangan kong pagtagumpayan? Ano ba meron dito? No? John 6:33. Tignan natin. Ay, John 6:33. 16 yata. John 16. John 16. Basahin ko po sa John 16. Para may mga biblical, meron tayong, kaya binubuksan ko yung talata para magkaroon po tayo ng tatayo ba? Dapat may verse. Kasi pagkalimbawa, pinanong niyo sa tao, saan ba sa Biblia yung ang pagsubok ang nagpapatagumpay? Hindi nga po, bigyan niyo nga po kami ng verse. Pagka may nagpakitang verse, o kaya, wag kahit isa lang pero kahit isa lang, huwag kayo muna maniwala. Kahit may verse ka, baka maling interpretasyon nila. Kasi nakalagay kanina binasa natin, ang pananampalataya ang dumadaig sa sanlibutan. Bakit? Ano ba meron sa sanlibutan na kailangan mapagtagumpayan? Ang sabi, John 6:33, John 16:33, basahin mo na. Yun. Ang mga bagay na ito, sinalita ko sa inyo upang magkaroon kayo sa akin ng kapayapaan.
sa sanlibutan ay mayroong kayong kapigatian. Ngunit, laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanlibutan. Ang nagsasalita dito si Jesus Christ. Sabi niya, sa sanlibutan ito ay mayroong kayong kapigatian. Kaya huwag kayong maniwala, walang problema. Meron talaga. Asan yung problema? Sa sanlibutan. Andito sa mundo. Kaya huwag natin sabihin na, bakit kung kailan born again na ako, dumami problema ko? Kasi nga, isa talas ang may gawa eh. Sabi naman ng God, Diyos daw ang nagbigay. Isa talas nga ang may gawa ng problema. Minsan pagkakamali ng tao yan. Ngayon, nung dumating ang problema, siyempre, humihina ka. Isa talas nga yun eh, para lumayo ka sa Diyos. Hindi naman gagawin ng Diyos, bigla ka ng problema para lumayo sa Kanya. Hindi kayo naintindihan niyo ba? Alam ba, ako ang Diyos. Para lumayo sa akin to. Diyos nga ako, pinalalapit ko nga siya eh. Tapos ako magbibigay ng problema sa Kanya, ang Diyos ang magbibigay ng pagsubok. Lalo malayo naman eh. Hindi lumalapit eh. Sabi niya, lalo raw lumalakad pag may pagsubok. Kasi sinabi, galing pa sa Diyos. Bakit hindi naman lumakas? Hindi na nga dumalo sa church. Ngayon, di ba ganun ang nangyayari minsan? Pagka may problema isang tao, hindi naman lahat ng, sabi niya, lumalakas. Kung tama yun ha, lumalakas siya sa problema, sa pagsubok. Bakit yung iba hindi na dumadalo? Ano ang dahilan ng hindi nila pagdalo minsan? Ba't di na sila nagpapatuloy? Pagka merong problema, may pagsubok. Pero ako maniniwala, pag pananampalataya, ang dumadaig kapag ka may problema, dadalo ka pa rin. Lahat tayo, dadalo. Bakit? Kasi yun yung titindigan mo eh. Kahit kung may pagsubok, i-overcome mo nga eh. Kasi kung pagsubok na ang nagpapalakas, ba't may pananampalataya pa? Iwag na lang yun. Alisin na natin yung pananampalataya. Pagsubok na lang ang magpapalakas sa akin. Walang katotohanan talaga sa Biblia yun. Kaya, tingnan nyo, know the truth. Kasi sa ating pong paksa ay, sa ating pong church ay, John 8:32, alamin mo kung ano ang katotohanan. Kasi kung ang katotohanan wala sa'yo, magiging alipin ka pa rin. Kasi yun yung ginagawa mo eh. Yun yung ginagawa. Halimbawa, paniniwala mo, pagsubok ka nakapagpapalakas, sinasabi mo yun, ginagawa mo yun. Pero hindi nga totoo yun. Dahil ang sabi sa Bible, meron daw kapigatian sa sanlibutan. Tingnan nyo. Kapigatian. Ibig sabihin na, pagsubok, problema, ano magpapalakas sa'yo, pananampalataya kapag ka meron kang problema. Ngayon, pananampalataya sa Diyos, pananampalataya sa Kanyang salita ang makapagpapalakas. Sa kabila ng meron kang pagsubok. Kaya, hindi tayo, alam nyo, kasi kung ang paksa po natin, kasi ang paksa natin, ang pagsubok ba talaga ay nakapagpapalakas? Yan kasi sinasabi ng ibang mga churches, naririnig ko lagi yan eh. Kaya minsan, kaya wala po akong makasama eh. Ibig sabihin, kaya ngayon, napansin nyo, nagsimula po ako sa bahay, kasi lahat ng sinamahan kong church, ang paniwala nila, pagsubok daw, nakapagpapalakas. Sabi ko, hindi kami pwede magsama, di po ba? Dahil ang pinaniniwalaan ko sa Biblia, ang nagpapatagumpay ay pananampalataya. Kapag ka meron kang pagsubok. Hindi po yung pagsubok ang nakapagpapalakas. Pananampalataya. Halimbawa, ganito, paano po yun? Halimbawa, ano ba yung mga pagsubok na dumadating sa ating mga buhay? Financial problem. Halimbawa, ang problema mo, financial problem, no? Tingnan nyo, ano ba ang financial problem? Ang problema mo, pera. Ano ang magiging problema sa pera? Wala kang pera. Wala kang mapagkunan. Wala kang trabaho. Problema po ba yun? Problema po yun. Problema po yun. Wala kang pera eh. No? Problema yun. Di mo ba? Pera, di mo tinda, magamit buhay.
Ayun, kaya nga, tignan nyo, no? Hindi yung wala kang pera ang nakapagpapalakas. Kaya tanggapin natin yung totoo, ang pera masamang mahalin. Sabi ng Bible, masamang ibigin. Pero ang tanong, masama ba ang pera? Hindi. Hindi. Ang sabi ng Bible, ang pag-ibig sa pera, ang pag-ibig sa salapi, ang ugat ng lahat ng kasamaan. Hindi po sinabi ang salapi. Kaya wag po kayo magbabawas sa Biblia. Sa Timothy 6 na nakalagay, ang pag-ibig sa salapi, ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Hindi sinabi doon na ang salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Kaya maling sabihin ng isang mananampalataya na ang pera masama. Hindi po masama ang pera. Pag sinabi mo masama ang pera, huwag ka nang kumain. Hindi ka nakakain nun. No? Kaya ako hindi ko sinasabing masama ang pera. Ano ang masama? Yung pag-ibig sa pera. Yan, masamang iniibig yan. Pero yung pera, kailangan ng tao. Kasi paano ka nakakain? So, diba? Kailangan talaga. Ngayon, anong punto? Financial problem. Ngayon, kung ang talaga nakapagpapalakas, pagsubok, nakapagpalakas po ba yung financial problem na yan? Nakapagkawala kang pera? Hindi. Kaya maraming iba hindi sila dumatalo dahil nga problema nila ay financial problem. Ngayon, pagka alam natin sa Biblia, ano ba ang nakapagpapalakas? Tignan nyo ang sabi. Philippians 4:19. Ang pangako ng Diyos ang nakapagpapalakas. Panampalatayanan mo yun, mga pangako. Yung pangako ng Diyos, yan. Yung pangako ng Diyos, yan ang nakapagpapalakas. Ito, yan. Pananampalataya sa pangako ng Diyos kapag ka meron kang problema. Yan. No? Tingnan nyo. Ito yung tama di ba? Pananampalataya sa pangako ng Diyos. Ano ba ibang salita nito? Salita ng Diyos? Yun. Ano pa? O yan Ano nakapagpapalakas kapag tayo may problema? Pananampalataya sa pangako ng Diyos kapag at sa salita ng Diyos. Halimbawa, ang faith mo humihina. Anong kailangan mo para lumakas? Makarinig ng pangako ng Diyos. Sabi ng Roma 10:17, ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sa makatid, pagka nakakapakinig ka ng salita ng Diyos, lumalakas yung iyong pananampalataya, nadadagdagan. Ayun. Ito ba nakadadagdag ng pananampalataya? Yung pagsubok ba dumadagdag ng pananampalataya na palalago niya? Hindi, no? Kaya walang katotohanan na sabihin ng isang mga iba-ibang churches na sabi nila pagsubok daw nakapagpapalakas. Ngayon, ano ang nakapagpapalakas talaga? Sabi ng Bible, Roma 10:17, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Ngayon, pagka nakapakinig ka pala ng salita ng Diyos at pangako ng Diyos, pag meron kang pagsubok, lumalakas yung iyong pananampalataya. Malakas. Nadadaig mo yung pagsubok. Yun. Kaya ang nakapagdadaig sa kalibutan ito na kung saan mayroong kapigatian ay yung pananampalataya sa mga pangako ng Diyos. Kaya kailangan meron kang pangako ng Diyos. Ano ba yung mga pangako ng Diyos na pwede kong panghawakan kapag ako mayroong problema? Ito yun. Kung problema mo pera, ito po, sabi nga, Philippians 4:19. Ano ang pangako ng Diyos? Yun nyo. Ito po yung nakapagpapalakas. Kaya sabi ng John 5:4, ang pananampalataya. Ano ba ang pangako ng Diyos? Saan ka maniniwala? Sa pagsubok? Dapat ilalapat mo yung paniniwala mo sa salita ng Diyos. Ano ba ang salita ng Diyos? Patungkol sa problema. Ito ang sabi.
Philippians 4:19. Ang nakalagay dyan, pupunan ng Diyos ang inyong mga kailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kalwalatian kay Kristo Jesus. So sabi na yun. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kalwalatian kay Kristo Jesus. Ano ang pangako? Pupunan ng Diyos ang kailangan ninyo. Ayon daw sa kayamanan sa kalwalatian kay Kristo Jesus. Ano ang pangako ng Diyos? Sa English, sabi niya, God will provide all your needs. Ano yung needs? Kain, damit, tubig, bahay. Di ba problema pag wala kang makain? No, problema. Pagka wala kang matiran, problema. Pagsubok. Paano mo ngayon yung overcome yung pagsubok? Eh, pagsubok pala nakapagpapala kasi huwag ka nang umalis dyan. Di ba ganun yun? Pagka sinabi mo yun na nagpapalakas sa'yo, huwag kang maalis dyan. Kasi yun yung, bagamat hindi na sinabi yun eh. Sabi nga, pagsubok ang nakapagpapalakas sa akin. O di huwag kang umalis sa pagiging wala mong pera. Di ba? Ganun talaga yun, bagamat din niya sinabi. Yun yung patutungan ng kanyang idea. Yun yung patutungan ng kanyang kaisipan na mali. Na pagsubok naman pala nakapagpapalakas, alam mo, pagsubok nakapagpapalakas yan. So, tapos ipapasa pa sa iba. Ngayon, pinasa sa iba, di ba? Lumipat niya. Ano sabi? Huwag kang mag-alala. Yung pagsubok, titibay ka niya. Pinalalakas ka lang ng Diyos. Ayan. Ayan, ang pagsubok ka talaga, nagpapalakas. Kaya, nalipat ngayon. Ilan na sila? Kung kinain yun, dalawa na sila. Paano yung iba? Ngayon, kung ang lahat ng paniniwala, naturo ng Diyos, kainin. Tingnan nyo, lahat tayo dadalo. Bakit? Pag kami pananampalataya sa pangako ng Diyos, salita ng Diyos, lalakas ka. Kaya kahit may problema, kahit hindi mo pa nasusolve, naniniwala kang masusolve yun, dadalo ka pa rin eh. Malakas ka pa rin. Kasi kung pagsubok, bakit yung iba hindi na dumadalo? Ang Diyos, siyempre, padadaluhin lahat. Hindi siya mamimili. O, ikaw lang palalakasin ko ikaw hindi. Diba? Alam, mamili ang Diyos. Doon sa sinasabi na nang nagpapalakas ang Diyos, ay nagpapalakas ang pagsubok. Yung iba dumadalo, yung iba nagpapakamatay, yung iba hindi. Bakit gano'n? Hindi pangkalahatan. Kung ganito, tignan nyo, pangkalahatan. Kung lahat tayo may pananiwala sa pangako ng Diyos, kahit may pagsubok, wala tayong pera, dadalo ka pa rin. Kasi alam mo, ma-overcome mo din yan. O, di ba, wala kang pera ngayon, linggo, nataon. Ay, hindi mo na ako dadalo. Nahin ko muna yung anak ng pera. Alam niyo, minsan, ang paraan ng tao, hindi nag-uubra eh. Pero paraan ng Diyos, tignan nyo, hindi niyo yung utos na magulat ka, bigla ka magkaroon ng pera. Kasi inuuna mo yung Diyos, seek ye first the kingdom of God. Sabi niya, Matthew 6:33, tignan niyo yung pangako. Ang dami-dami pangako eh. Tignan nyo, Matthew 6:33, ano nakalagay dyan? Sabi niya, datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at idaragdag niya ang lahat ng bagay. Ngayon, tanong, ano yung lahat ng bagay na yun, Pastor? Pag tinaas niyo ang basa, Matthew 6:25, sabi niya, huwag kayong mabalisa kung ano ang inyong kakanin, kung ano ang inyong iinumin, at kung ano yung inyong daramtin. Sabi na, kung ang mga ibon pinapakain ko, kayo pa kaya, mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon. Ngayon, narinig niyo yun. Lumakas ba paniniwala nyo? Hindi. Ako lumakas eh. Bakit? Yun, ibon na pinapakain ng Diyos ako pa. O, yun ang nagpapatibay sa akin at yun yung nagpapagalaw sa Diyos. Bakit? Kasi pinaniwalaan mo yung salita niya. Kasi
Kasi anong tanong, tingnan nyo, ano ba mahalaga? Tingnan natin. Sabi na, hanapin eh. Kaya minsan, tingnan nyo, may paraan tayo, di ba? Minsan, paraan ng tao, hindi nga, wala sa pera, hindi sa dadalo. Kasi nga, may pagsubok siya eh. Sabi niya, wala kami kaya unahin ko muna yung trabaho. Pero sa paraan mo yun, yung paraan ng Diyos, sinunang mo siya. Nakita ng Diyos yung pananampalataya mo, tingnan nyo, gagalaw ang Diyos. Kasi nga, ang hinahanap ng Diyos, pananampalataya. Sabi niya, Hebreo 11:6, kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Diyos. Kasi nga, ang pananampalataya sa pangako ng Diyos, ang nagpapagalaw sa Diyos. Kumikilos siya. Hindi naman sinabi kung walang pagsubok. Hindi nakalulugod sa Diyos. Hindi, pagsubok na nakalagay, nandito na nga eh. Ngayon, kaya nandito ang pagsubok, alam ng Diyos yun, binigyan tayo ng paanong paraan mapagtagumpayan yung pagsubok. Paano ba mapagtagumpayan yung pagsubok? Pananampalataya. Kaya nga, sabi nga, God to 6. Kaya sa akin, yan na naman yung pangako ng Diyos. Sabi nga, 60%. 50%. Natin niya, sabi niya, ang kariyan ng Diyos. Sabi niya. Yan eh. Datapot, hanapin muna ninyo ang kanyang kariyan at ang kanyang kapiran at ang lahat ng mga bagay nito ay tawang daragdag sa inyo. Ano yung kondisyon? Hanapin muna yung kariyan ng Diyos, ng kapiran. Unahin nyo yung salita ng Diyos, bago yung problema. Ako sabi nga, daragdag, tapos ito, sabi nga, alin yung daragdag? 25, hindi natin. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakanin, kung ano ang inyong ininumin, kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong darantin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa sa pagkain. Ano daw ang mahalaga? Buhay o pagkain? At ang katawan kaysa panlamit, ano ang mahalaga? Buhay o pagkain o damit? Ano mahalaga? Buhay. O ngayon, ano sabi ng Diyos? Buhay na mahalaga. Binigay ko nga sa iyo, damit hindi pa. Kasi sa inyo, ngayon, anong makapagpapadaig doon sa problema mong wala kang damit? Wala kang makain. Ito nga, pananampalataya. Sa pangako ng Diyos, anong pangako ng Diyos? Sabi niya ganito eh, anak, mahalaga ka kesa sa damit. Sabi ng Diyos, kung yung damit, yung buhay mo, binigay ko, tapos damit, hindi ko bibigay sa'yo. Tapos sabi na, ano mahalaga? Ibon o buhay? Buhay. Yung ibon nga, pinakain ko eh. Kayo pa. Ngayon, may ba kayo pag ganun naririnig nyo? Ha? Amen. Pero ito naririnig nyo. Kaya huwag kayo, pagka may kausap kayong medyo hindi kayo lumalakas, huwag nyo kainin. Pero pagka gano'n ang mga binibitawan, tumitibay, di ba? Ano lang? Hindi na talaga ang pagtingin. Tingnan nyo. Di ba nahihirap? Anong gagawin para lumakas? Ito nga yun eh. Pananampalataya sa pangako ng Diyos. Salita ng Diyos. Sabi na, hanapin mo lang yung aking kaharian. Idadagdag ko sa'yo. Kaya, bisan, yun ang problem mo eh. Ito yung problem eh, di ba? Wala kang pera eh. Ano ang overcome yan? Eh, pagsubok ka nga yan, tapos yung pang magpapalakas. Hindi, ang magpapalakas, yung pangako sa salita ng Diyos. Yung pananampalataya sa salita ng Diyos at sa pangako ng Diyos, yun ang makapagpapalakas. 2 Corinthians 8:9. Natin. Yun, 2 Corinthians 8:9. Ano pa ang pangako ng Diyos? O,
Sabi niya, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo na bagamat siya'y mayaman, gayon may nagpakaduka dahil sa inyo upang sa pamagitan ng kanyang karupaan ay magsiyaman kayo. Anong sabi ng Bible? Ano ang pangako ng Diyos? Ano ang salita ng Diyos? Si Kristo na raw ang naghirap para daw tayo hindi maghirap o humirap. Ayun, ano yung salitang yaman? Ano yung salitang yaman? English yan. Ano ibig sabihin ng yaman? Ang yaman ay hindi po ibig sabihin milyonaryo. Ngayon, kung kaya ng pananampalataya mo na maging milyonaryo, eh okay lang yun. Pero hindi ibig sabihin, sinabi ng Bible, o millionaire, sinabi ng Bible, hindi naman sinabi ng Bible, lahat tayo magiging milyonaryo. Eh, gaano karami yung born again sa iba? Eh, tayo, ilan nga lang yung tanong, lahat ba tayo magiging milyonaryo? Ha? Eh, gano'n na yung mga ibang church, ang dami na, lagi na lang sinasabi, ang Diyos nagpakaya si Peter para kayo Rama. Ang nasa isip nila, milyonaryo. Eh, kung ang verbo nila, 500, lahat pa ng 500 na yun, milyonaryo. O, kontian na lang natin, ilan tayo dito, kung 20. Lahat ba tayong 20, kung hindi milyonaryo? Kaya kailangan, ano ibig sabihin? Maintindihan natin, ang talaga yung salitang mayaman, o rich. Ano yung sabihin ng salitang mayaman? Yung kanina sinabi, God will supply all your needs. May damit ka, may pagkain ka, may bahay ka, may income ka, may juice. Isa pa nga, may sulang tayo, di ba? Hindi ka naman laging tubig. Wala naman sigurong nagugutom sa atin dahil sa pananampalataya natin sa pangako ng Diyos. Meron bang nagutom sa inyo sa pananampalataya sa Diyos? Sa salita niya? Wala. Minsan, nagmimerienda pa. Meron pa. Almusal. Alas 10, nagmimerienda. Manonood ng TV, alas 12, may pizzeria pa. Kakain na naman, merienda. Pagdating ng gabi, manonood na natin, picture pa. Pagdating ng mga nalas, hindi na yun, may gutom. Ano yun? Diba? Ano yun? Eh, hindi naman, milyonaryo ba yun? Hindi. Ang ibig sabihin nun, hindi ka kapos. Hindi ka nagkukulang. Talagang kahirapan, meron. Ang kahirapan ay talagang, siguro yun nga, yung mga pinapakita sa TV na yung kahirapan, meron mo, 12 anak mo, isang noodles. Nakakabilidan na yung nanay ng kanyang lasa. Yung sabaw nun, punong-puno. O ilang noodles, kung anak mo, 12. Ayun, kahirapan. Ayun. Tignan nyo, yun po yung nagpapalakas. I-overcome mo nga yan eh, di ba? Paano mo ngayon i-overcome? Sabi ng Diyos, sabi niya, nalulugod daw ang Diyos kapag meron tayong pananampalataya. Eh, saan gusto ng Diyos na tayo manampalataya? Sa pagsubok? Hindi. Ang gusto ng Diyos na tayo manampalataya ay sa kanyang mga pangako, sa kanyang salita. Ito, yung mga binitawan niya. Kasi alam nyo, yung pangako na yan ay narito na, naibigay na. Babatakin nyo na lang. Paano nyo babatakin? Sa pamagitan ng pananampalataya. Habang gumagawa ka, nagtatrabaho ka, manampalataya ka na God will provide all your needs. Pupunan ng Diyos ang pangailangan ninyo. So, ikakanin ka, hindi ka maluming ka, may pambabayad ka sa bahay, may pambibili ka ng damit. So, kaya, tingnan nyo, yan, ito ang panghawakan ninyo. Ito. Panghawakan niyan. Lord, di ba sabi mo, God will provide all your needs. Pagka may problema ka, Lord, di ba sabi mo, pangako mo, pupunan mo ang aming pangangailangan. Yan ako sa testimony ko, yan ang ina-apply ko. Hindi po yung pagsubok. Ano ba? Minsan naririnig ko nga sa mga ibang churches pagka
Kasi yung pa rin yung kinakain nila, yung naririnig nila sa ibang mga reliyon, lumipat lang sa born again eh. Yung paniniwala niyan, galing na yan sa iba-ibang reliyon, galing na yan sa Romano Katoliko eh. Yan na yung ating pinaniniwalaan noon eh, nung nandun tayo sa Romano Katoliko. Diba? Ayun, alam mo, bigay lang ng Diyos yung pagsubok sa'yo. Alam mo yun? Bigay lang ng Diyos yung pagsubok sa'yo kasi pinatitipay ka na, pinalalakas ka niya. Galing na sa reliyon ng Katoliko, Romano Katoliko, yung paniniwala na yan. Tapos ginawa ng mga born again, nag-aaral nga sila, nagbasa sila ng Biblia, hindi pa nila nakita ang katotohanan, yun din yung kinain nila. Ngayon, paano natin nasabi yun din yung kanilang pinaniwalaan? Kasi nga, pag nag-observe kayo sa kanila, sa sinasabi nila, ilalapit sa inyo. Kung mag-alala, kalalakasin mo ng pagsubok. Pinatitibay ka lang ng Diyos, kaya meron yan. Kaya po yung ito ka luto. Pinatitibay ka lang ng pagsubok. Sabi nila kaya meron yan. Hindi ang pagsubok ang magpapatibay. Ang magpapatibay ay yung pananampalataya sa pangako ng Diyos sa kabila ng tayo ay mayroong pagsubok. Kaya nga ganito tingnan nga, ang tamang pagpapasalamat sa Diyos ganito. Hindi po yung salamat sa pagsubok na dumadating sa mga buhay ko at ako'y pinag-ibigay. Mali, dapat ganito. Salamat sa Diyos sa kanyang mga pangako kapag ka ako ay may pagsubok. Yun. Diba? Yun yung tamang salita. Yun yung tamang aral. Salamat sa Diyos sa kanyang mga salita dahil sa kabila ng merong mga pagsubok, ako'y lumalakas. Ako'y pinatatatag. Sa sakit. Halimbawa, problema yan. Sakit. Diba? Pag may sakit, nalalakas ka pala ng problema. Di mahalin niyo yung sakit. Kasi pinalalakas ka eh. Diba? Paano nyo ma-overcome yung sakit? Hindi nyo na ma-overcome. Bakit? Kasi ang paniwala mo, yung pagsubok, ang nagpapalakas sa'yo. Ngayon, hindi makagalaw ang Diyos. Kasi ang paniwala mo, pag may sakit ka, pagsubok lang ng Diyos sa'yo yun. Yan. Kaya ngayon, pagsubok ng Diyos sa'yo, sabi mo, nagpapalakas pala yung sakit. Mahalin mo yung sakit. Kakandungin mo ngayon yun. Di ba? Ganon? Kakandungin mo. Kasi, pinatitibay ka eh. Pero talaga bang yung pagsubok na sakit, nakakapagpatibay? Hindi nakakapagpatibay yan. Ano nakakapagpatibay? Pangako ng Diyos. Ano ang pangako ng Diyos? Matthew 8:17. Ano sabi niya? Kinuha ko na ang inyong sakit at karamdaman. Anong pangako ng Diyos? Kinuha na daw ni Kristo ang ating sakit at karamdaman. Panghawakan mo yung pangako na yun. Lord, alam ko, at may sakit ako, sabi mo, kinuha mo na, kaya gusto mo sa akin, umalis. No, di ba? Kaya lumalakas ka kasi pinangawakan mo yung pangako ng Diyos. Sila, paano makakasilos ang Diyos sa kanila? Tingnan nyo. Sakit kasi pagsubok lang naman ng Diyos. Kaya, okay na. Ngayon, sa palagay nyo, matatanggal yung sakit. Hindi matatanggal. Kasi hindi naman makagalaw ang Diyos eh. Ang gumagalaw ang Diyos pag pinanampalatayanan ang mga salita niya. Ito po, nagpapagalaw sa Diyos. Pananampalataya. Pag inactivate po natin yung faith natin, doon nakakagalaw ang Diyos sa buhay natin. Pero yung pag may sakit ka, hindi po nga, nakapagpapahinga nga ako yun eh. Doon na nga lang sa anak ninyo, pagka may sakit, di ba? Yun yung katotohanan, aminin natin. Yung anak mo, pagka nakita mong may sakit, malakas ako. May sakit na eh. Wala namang magulang na nakita yung anak niya eh. Okay lang yan, malakas ako. Kahit may sakit ang anak ko.
Ngayon, ang tanong, ang nagpalakas ba sa'yo yung pagpakikita mo sa anak mo may sakit? O anong magpapalakas sa'yo? Yung pangako ng Diyos, kakabila ng anak mo, merong sakit. Wala namang magulang na pag nakita yung anak, masayang may sakit. Ako na nga lang, Sian, nakita ko yung sugat ni Sian, nag-aalala rin ako eh, dahil nakakalat eh. Hindi ko naman sugat siya, malakas na ako eh. Nakakatawa naman pag gano'n, nasabihin, ito naman mga buwan na ganyan, parang mga sirawa ko. Pero mo, ang nakapagpapalakas sa kanila, yung sakit. Kaya tuloy yung iba, ito paniniwala yun, may problema, nagagalak daw. Hindi, meron akong problema. Dahil sabi raw ng Biblia, magalak kayo kapag kayo may pagsubok. Yung ba ibig sabihin nun? Hindi. Ang ibig sabihin ng magalak, kaya ka nagagalak kasi meron ng sagot ang Diyos, kaya panampalatayanan mo na lang. Kaya kahit wala pa yung pangako ng Diyos, nagagalak ka sa puso. Nagkakaroon ka ng joy. Nung nabasa nila yun, mga galak kayo kasi kayo may pagsubok. Ano yung sabihin nun? Ano mo kapatid, asaya-saya ko. May pagsubok ako eh. Nakakatawa naman yun, pagka ganon. Dapat, ganito po yun. Bakit nakakagalak kapag may pagsubok? Kasi nga, dahil ano ang Biblia, yung kabuuan, babasahin natin, huwag po yung isang piraso lang. Sa kabuuan, sabi ng Biblia, ang nagpapatatan, pananampalataya, sa sanlibutan kasi meron kapigatian. Kaya meron ng sagot ang Diyos, pinangako niya na sa salita, nandito na, nasabi na na. Parang ganito. Sa tao nga, naniniwala ka, di ba? Eh kapatid, sige, pautangin kita. Wala pa yun, ha? Wala pa yung pinauutang. O ikaw naman, kwento ka ng kwento. Uy, alam mo, pautangin ako niya. Eh, dumating ng tamang araw, wala. Tao yun na nga ako eh. Kasi, sabi sa Bible, masamang una magtiwala sa tao eh. Sabi ng tao, pero ang punto, naniwala ka ba nung bitawan nung tao yung sinabi niyang pahihiramin kita? Naniwala ka. Naniwala ka eh. Yun yung salita niya, pahihiramin kita. Parang kay Mayor. Diba, binoto natin. Ano sabi ni Mayor? Ano yung kalsada niyo? Pati simento ko. Binoto mo siya. Naniwala ka kasi mukha mo, pati simento ko. Naniwala ka. Pati bukid niyo. Lahat, pati simento. Pati bukid. Pati simento. Eh, pinaniwala. Ano punto? Lahat ng salita ni Mayor, na tao lang yon, pinaniwalaan. Kaya mga pinoto. Ayan, ano ibig sabihin? Diyos ba kaya? Ang mangako na mas sigit kaysa sa tao, na ang Diyos hindi tao. Ang tao sinungaling, ang Diyos hindi. Ang sabi nga, pangako na. Anak, hindi kita iiwan, may pababayaan na. Sabi niya, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, hindi kita pababayaan, iiwan man. Hindi pangako. Iniwan ka na ng lahat. Iniwan ka ng nagulang mo. Iniwan ka ng mahal mo sa buhay. Iniwan ka ng girlfriend mo. Pero ang Diyos sabi niya, hindi kita iiwan, may pababayaan na. Ano pa pangako ng Diyos? Sabi niya, hindi ka nag-iisa, kasama mo ako. Diba yan ang dapat pang hawakan? Diba yan ang makapagpapalakas? Yung, kaya nga pala ng palataya, dumadating sa pakikinig. Pag nakarinig siya ng salita ng Diyos, lumalakas kayo. Lahat lumalakas. Depende na lang yun pag kinain ng tao. Pero yung sasabihin mo, pagsubok, nakapagpapalakas, hindi lahat lalakas. Isa lang tao, mali pa yung aral. O ilang tao, mali pa yung aral. Kaya yung, kaya yun, hindi kita iwan, sabi ng Diyos eh. Hindi ka nag-iisa. Sabi ka, take not, for I am with you. Huwag kayong matakot, kasama mo ako. Ang aming pangako. Pag naaalala mo lahat yan, di ba? Sige, mo, kailangan mo pera, nangihina ka. Naalala mo yung magpapahiram sa'yo. Ay, nga pala, sana magpapahiram sa akin.
Eh wala pa nga. Wala pa yung pinahiram. Malakas na kaagad yung loob mo. Ano ibig ko sabihin? Ganun din dapat sa Diyos. Sabi ng Diyos, hindi kita iiwan, may pababayaan lang. Hindi ka nag-iisa, kasama mo ko. Binait ko na yung sa libutan, magkaroon ka ng kapayapaan. Tingnan nyo, kainin sa ang pangako ng Diyos, titibay kayo. Kahit na ano pang problema dumating sa province. Nandiyan, may tingnan nyo, problema yan. May sakit. 1 Peter 2:24. Ano sabi? Dahil sa sugat ni Kristo, kayo'y magaling na. Pangako ng Diyos, ano? Dahil sa sugat ni Kristo, kayo'y magaling na. Di may sakit yung anak mo. Bata pa yung anak ko, sanggol. Yung pananampalataya mo. Patungan mo ng kamay. Lord, sabi mo, dahil sa sugat mo, magaling na yung anak ko. Sa pangalan ni Jesus. Ngayon, gagalaw ang Diyos. Hindi makagalaw ang Diyos. Alam niyo mga kapatid, yung pagsubok talaga, pinatatatag ako eh. Pero matamlay siya. Ganon. Ang nakapagpapakibay ay, kaya ko, yan, nung natutunan ko yan, sa buhay ko, namlay ko yan, Lord, wala ko kita. Sa probinsya. Daw kaya pinuprovide. Pinabayad ng Diyos yung bigay. Pagka nangangaral ako sa barangay, nagbibigay ng talong. Nagturo ako doon. Galing mo yung talong. Galing mo na yung mga galing sa bukid. Nakakakain ako. Pero hindi ko sinabi na kailangan yung pagsubok. Alam mo, pinagtatataga ko sa pagsubok eh. Wala akong makita dito eh. Kahit si Jobman, hindi naman lumakas sa pagsubok. Sinanggal nga ng Diyos yun eh. Ano ba pagsubok ni Job? Pagsubok ni Job, nawala yung yaman niya. Ang pagsubok ni Job, yung mga anak niya namatay, 12. Tapos ang pagsubok ni Job, humirap siya, yung yaman niya, nasunog. Tapos anong ginawa ng Diyos? Ginoble ng Diyos nung makita ng Diyos na may pananampalataya si Job. Kung talagang pagsubok ang nakapagpapalakas, hindi huwag nang alisin ang Diyos. Ba't alisin naman ng Diyos ang isang bagay na makapagpapalakas sa'yo? Nakukuha niyo po ba, mga kapatid? Hindi po ito. Kung pagsubok talaga nakapagpapalakas, dapat hindi alisin ng Diyos yan. Kasi nga, hindi naman Diyos kasi nga galing yan. At hindi din Diyos ang magbibigay ng para lumakas ka. Ang sabi ng Diyos, tingnan nyo, hindi niya inaalis ang pananampalataya. Sabi niya, kung walang pananampalataya, hindi nakakaligod sa akin. Tapos anong sabi ng Diyos, pag gusto mo magkaroon ng pananampalataya, makinig ka ng salita ko. Yan ang magkakaroon tayo. Tapos yung pananampalataya ang makita nyo, nabasa nyo, God will provide, i-activate niyo, gumawa kayo, maghanap kayo ng trabaho. Tignan nyo. Kapag tatagumpayan nyo yung kahirapan. Diba? Yun yun. Ang hawakan ng mga pangako ng Diyos sa kabila ng mayroong mga pagsulong. Bawa ito, may sakit ka. Kaya nakita nyo, no? Sabi nga si Cristo, ganito eh. Sabi niya, humingi kayo, sabi niya, kayo'y tatanggap upang kayo'y lubos na magalak. Sabi niya, lubos na magalak. Niya sabing kayo magalak. Kasi siyempre, ganito, pag may sakit yung anak mo, pagsubok yun eh. Pag may sakit ka, pagsubok yun. Ngayon sabi ng Bible, humingi kayo at kayo tatanggap. Bakit sinabi yun? Na kayo tatanggap? Kasi nga, pinangako na ng Diyos yun. Kaya pagka pinanghawakan mo yun, sabi niya, ako'y tatanggap. Pagka yung pananampalataya, nakita ng Diyos, sabi niya, ikaw tatanggap, malulubos ang iyong kagalakan. Diba? Magagalak ka na. Kahit nga wala pa eh, magagalak ka na dahil nandiyan na nga. Tinanggap mo na lang. Kukunin mo na lang. Ito sabi ng Diyos, anak, ito na yung mga sakit sa problema mo. Ibigay ko ng kagalingan.
Binigay ko na ang pinansyal. Binigay ko na sa iyo ang pera. Binigay ko na sa iyo ang yaman. Paniwalaan mo na lang. Ayan na nga, nilatag na ng Diyos. Ayan na, ayan na. Nandiyan na nga eh. Kasi alam ng Diyos, dito sa mundo, nandito sa kasalat. Sa sanat, ang siya nagbibigay ng problema. O kaya naman, gumawa ka ng sarili mong problema. Ayun, bawa, nagnakaw ka, nahuli ka, problema yun. Problema yun. Hindi yun pagsubok ng Diyos, kamalian ng tao yun. Lord, nakatulog. Ano ba naman pagsubok kung binigay mo sa akin, nakakulong ako? Ikaw gumawa nun eh. Pagkakamali mo yun, kaya pumasok tuloy yung pagsubok. Ngayon, anong punto ko? Hindi nga yun sa Diyos. Ang binibigay ng Diyos ay daigin mo yung pagsubok. At paano madadaig? Ito nga binigay ng Diyos para ng palakaya sa kanyang mga pangako. Kaya sabi ng Diyos, ang pangako ko laging oo. Walang hindi. Basta pa ng palakayanan mo. Diba? Pangako nga ng Diyos eh. Anak, binigay ko na sa inyo, niligtas ko na nga lahat ng mundo sa kay Kristo, kaya nga binigay ko na si Kristo. Sabi ng Bible yan eh. Para tanggapin nyo na lang si Kristo. Ang Diyos, matalino. Sa spiritual, ano ba pinag-uusapan? Mataas ang isip ng Diyos sa atin eh. Kaya ito, sagot ng Diyos. Yung iba naman, tingnan nyo. Kaya alam nyo yung paano mapagtagong kaya ng problema. Hindi yung pagsubok ang makapagpapalakas. Kasi kung pagsubok ang makapagpapalakas, may altar pool. Sino po sa inyo may problema? Huwag na kayo lumapit. Eh, bakit ka pa magpapa-altar pool? Tatawagin ka para mawala problema mo. Kailan lumapit para ipanalangin ng pastor kasi maalis yung makapagpapalakas sa'yo. Sige, tignan nyo. Kung talaga yun ang nakapagpapalakas sa isang tao, ba't may problema siya? No, may sakit siya, no? Kasi sabi niya, nagpapalakas yung may sakit. Tapos pupunta sa doktor, magpapagamot. Eh sabi mo, pagsubok ka nakapagpapalakas sa'yo, tapos pupunta ka sa doktor para magpagamot. Bakit ka magpupunta ng doktor para magpagamot? Para mawala yung sakit. Kung kala ko ba lumalakas ka yan, ba't pinatatanggal mo? Kasi walang katotohanan niya yun eh. Ang katotohanan talaga nakapagpapalakas ay yung pangako ng Diyos tapos paniwalaan mo. Tignan nyo, spirit natin lalakas. Diba hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na malabas sa bibig ng Diyos. Ang pampalakas ng katawan, tinapay, kanin, ulam. Ang pampalakas ng espiritu, hindi pampalakas sa espiritu, pagsubok. Ano, kasi may pagsubok ako eh. Sanatay ako. Yun ang isip yun na ipapasa mong turo. Di lahat kayo, dahil na paniniwala. So, kasi, gano'n yung naririnig ko. Pagsisiyasat ko, pagsasalit ko. Kaya gano'n na lagi sinasabi mo. May narinig naman ako ganito. Pagka may pagsubok, umiiyak naman siya. Bagamat natural ha, sabi ko natural na ito, umiiyak kami, pagsubok. Pero sila, kung talaga nagpapalagas sa'yo ng punto, bakit ka naman nalulungkot at umiiyak? Kasi nga, hindi talaga siya nakapag-palagas. Hindi. Hindi talaga nakapagpapalakas at pagsubok. Hindi talaga yan nakapagpapalakas. Kagaya nung sa probinsya, pinagsina ng kuya ni King. Nagbigti nga yung kaibigan niya. Ano? Kung kakainin ng tao yan, nakakain mo yan, kung pagsubok at nakapagpapalakas, eh hindi sa lahat ng tao ipasa mo para sila lumakas na sila lalabas. Ang talagang makapagpapalakas, sabihin niyo sa kanila, huwag kang magpakamatay.
pagtagumpayan mo ng pananampalataya mo sa mga pangako ng Diyos. Tapat ang pangako ng Diyos, hindi siya sinungaling. Paniwalaan mo yun. Tingnan nyo, yung salita ng Diyos na yun, titibay ka. Yung faith mo parang umaalsa. Lumalabas. Nakikilis, puso mo. Kaya nga sabi ng Diyos, nanampalataya ka ng buong espiritu, buong puso. Pagkakaulo mo, kasi yun ang kailangan magkaroon ng faith eh. Hindi naman yung laman eh. Kasi alam ng Diyos, pag malakas ang faith mo, tagumpay mo lahat ng problema darating sa buhay. Lahat ng tao. Kaya nga yung may mga problema, yun yung may mga problema, pag narinig nila yun, walang tumatatag sila. Ako, naraan ako may problema, pero minsan hindi ko naisip na huwag dumalo. Kasi alam ko rin, sabi mo, diba, God will provide. Na ano, sinukuha ko yung pangako niya. Ako sumalakas ako. Diba Lord, sabi mo, kasi i-activate mo yung faith eh. Sabi ng Diyos, i-activate mo. Diba, may sakit, kagaya may sakit. Lord, diba sabi mo, magaling mo na siya. Bagamat isa, dadalhin mo sa doktor, pero si Lord pa rin nasa isip mo, nasa puso mo. Lord, diba, gamitin mo yung doktor na yung gamot para gumaling ako. Oo. Yun yung nagpapalakas. Tapos yun yung nagpapa-activate o nagpapagalaw ng ating pananampalataya. Yun yung nagpapagalaw. Activate. Yan. Kasi tignan nyo, doon nakakagalaw ang Diyos, doon kumikilos. Hindi naman siya kikilos kung wala tayong pananampalataya eh. Sabi ng Diyos, ang lahat ng kabalisahan ay kasalanan. Lahat ng hindi pananampalataya ay kasalanan. Sabi ng Bible, nabalisa ka, ay hindi pananampalataya lang. Balisa ka eh. Diba, sabi mo, dalo ka, kasi wala na kami makakain. Unahin ko pa ba yan? Balisado ka na nun, kasalanan yun. Kasi nga, bakit? Kasi nga ayaw ng Diyos, mabalisa tayo. Ang gusto ng Diyos ay mananampalataya sa kanyang mga problema mo, financial. Problema mo, ano ba problema? Family problem. Iwan ka ng asawa mo, problema talaga. Pero, pagtagumpayan mo yun, ang mga pangako ng Diyos, sabi niya, hindi kita iiwan, hindi pababayaan. Sabi ng Diyos, ang pag-ibig ko sa inyo, walang hanggan. Tignan nyo, basahin nga natin ng Tito. Ayan, tignan nyo, Titus 1:2. Ito pangako ng Diyos, tignan natin. Tito chapter 1, verse 2. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, may pinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling. Ngayon, sinabi ng Diyos yan, hindi siya makakapagsinungaling. Hindi kita iwan. Puprovide ko pangailangan mo. Dadagdag ko lahat ng gusto mo. Si Kristo naghirap na. Ginawa ko na sakit mo. Ngayon, sinungaling ba ang Diyos? Eh kung sinungaling ang Diyos, payo ko sa ito, huwag mo ilagay sa bahay ninyo ito. Baka mabasa ng mga bata. Ngayon, ano yung sabihin? Diba? Tignan nyo, lahat ng ito sinungaling, lahat ng pangako ng Diyos dito. Tapos sabi niya, hatulan po ang mga sinungaling. Yun naman pala totoong salita ng Diyos. Tapos hatulan niya yung sinungaling. Siya nga pinakauna pala. Dahil ang dami niya sinabi. Ako po niya ibig sabihin. Yun na nakapagpapalakas. Nag-activate. Lord, sabi mo, di ba hindi ka sinungaling? Diba sabi mo, Lord, pupunan mo pangailangan ko. Hinihintay nga lang ang Diyos. Sabi niya ka, Lord, hinihingi ko sa'yo. Tinatanggap ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi mo naman kailangan nakabasa ang oras kang nagdalain.
Yung lang kung nahanap ng Diyos, sabi niya, maniwala ka, natanggapin mo na yung binigay ko sa'yo, tanggapin mo sa believe and receive. Ako nga yung na-activate theory. Pag may naramdaman ako, Lord, sabi ko, diba tanggapin ko? Akin na. Magaling na ako, akin na eh. Ngayon, pananampalataya yun eh. Huwag ka mainit. Nasa iyo na nga eh. Diba? Kailan yun, sabi ko noon, kailan yun gusto yung mama? Bukas? Eh, gusto mo pala yung mama bukas eh. Ba't bukas na? Di na yun na, pwede na lang. Sabi niya, tanggapin mo. Hindi yung mata, hindi yung nakita ng mata mo. Yun yung faith. Yan ang magpapatagumpay. Sa pangako ng Diyos. Yan. Tingnan mo. Kaya habang nagtatrabaho ka, Lord, sabi mo, ikaw nagpuno. Habang naghahanap ka, Lord, kaya ka na sinuwala, wala kang trabaho, pasa ka, meron na, binigay mo na, hanap ka. Oh. Yun yung faith. Ito yung nilagsabihin yan, nakapatid. Kasi kung pagsubok ka nakapagpasala ka, wala tayong gagawin. Wala tayong gagawin. Tanggapin na lang natin ang pagsubok na dumating sa buhay natin. Kung okay lang yan. Namatay mo na. Okay lang yan. Malakas na naman. Ibang pangit naman pag ganun yung paniniwala mo. Ayan, may sakit ka. Okay lang yan. Nakakapatibay sa akin yan. Pero may yung sinasabi niya, diba sabi niya ganito? Yun yung sabi niya ganito. Salamat sa Diyos sa mga pagsubok na dumadating sa aking mabuhay kasi pinalalakas ako. Tapos biglang yung pagsubok na yun, hindi naman talaga nagpapalakas sa kanya. Bakit? Inaalis na eh. Oh. Kasi kung talaga yung sinabi mo, pinaniniwalaan mo, dapat di ba gagawin mo? Nakuha niyo yung punto ko? Nakuha niyo? Kasi kung ano yung sinasabi mo, dapat gawin mo. Kasi mali. Hindi ko talaga naniniwala sa sinasabi mo. Dahil hindi mo mali. Ito yung sinasabi mo, iba sa ginagawa mo. Diba? Parang ganito. Sabi mo katoliko, ay, yan, ganyan. Anong naturo nila sa ganyan? Pantaboy. Pantaboy. Pantaboy pala eh. Bakit yung tatapat kayo sa simbahan? Nagaganyan ka, di tinataboy niyo. Yung ibig sabihin, hindi naman nila talaga ginagawa na hindi nila alam. Di ba kaya nga may krus sa pinto? Ang taboy ng Diablo. Eh bakit tatapat ka kayo sa dos-dosa ng member niya? Hindi tinataboy niyo si Maria. Ngayon, ano ibig ko sabihin? Ganito, tingnan nyo. Sabi mong nagsalita. Di ba kasi tingnan nyo, dapat kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun yung ginagawa mo. Eh, yun yung pinaniniwalaan mo. Pag subukan nakapagpapala ka, dapat huwag mong tanggalin. Huwag kang pupunta sa doktor. Huwag kang magtatrabaho. Di ba? Kasi mali. Dapat. Kasi, ako pa niya yung punto ko. Kasi, kung, ang sabi ng Bible, kung ano yung ginagawa mo at pinaniniwalaan mo, yun ang gagawin mo eh. Hindi pa pwede na pinaniniwalaan mo iba, tapos iba naman ang ginagawa mo. Para bang ganito. Tingnan nyo parang ganito. Ito yung tama. Tingnan nyo ito yung nasa Biblia. Binuksan natin. Pananampalataya sa pangako ng Diyos sa kabila ng may pagsubok. Ngayon, tingnan natin. Biblical ka ba? Bibliko ka ba? Naniniwala ka ba talaga sa turo ng Diyos pag ganito sinabi mo? Alam nyo mga kapatid, ako'y nagpapasalamat sa mga pagsubok. Pinatatasag ako. Ngayon, nasa Biblia to o wala? Wala o. Dapat, yung ginagawa natin, yung sinasabi natin, dapat nasa Biblia. Eh siya, ngayon, salamat sa mga pagsubok, ako'y pinatatasag. Tapos nung may sakit, nagpa-doktor. Dapat huwag siya magpa-doktor. Kasi doon sa sinabi niya, ako ba din mo ito? Oo, sa lungat eh. Sa lungat. Kanin. Dapat, kung yun talaga, huwag mo lang pagtrabahoin yung mister mo sa abroad. Kaya ka nagtrabaho yung mister mo sa abroad. Bakit? Para magkapera. Tapos wala nang sa mga pagsubok ka papalakas sa aking mga buhay. Talagang pinatisin ko yung
O, tapos siyasa mo, pinag-upload mo para makapagsagutan din wala kang pera. Dapat pag na. Sasalungat eh. Ngayon, mali eh. Kasi, sasalungat. Kasi sabi ni Pablo, tingnan niya, Colossus 3:16, manahan nawang sagana sa inyong salita ni Kristo ng buong karunungan. Kung ano yung pinaniwalaan mo, yun ang gagawin niya. Eh, daig pa sila ng ano? Tingnan nyo, daig pa sila ng Jehovah. Yung born again. Yung Jehovah, tinuron lang sa mga miyembro, bawal magsali ng dugo. In-apply talaga nila yun. In-apply. Bawal, mamamatay na yung mahal sa buhay, hindi sasalinan ng dugo. Hindi wag bagdo, actually na. Eh, mamamatay, hayaan nyo. Hayaan nyo. Buti pa yung Jehovah, kahit mali yung in-apply. Eh, yung mga born again, hindi. Mali yung turo, hindi naman nila ina-apply sa buhay nila. Ang ina-apply nila, nasa Biblia pa rin. Tinatanggal nila eh. No-overcome nila eh. O di dahil pa sila ng Jehovah. Yung Jehovah, pag sinabi ng Jehovah, wala naman sa Biblia, no? Hindi naman, balamat na rin. Pero ina-apply nila. O, bawal magbayang magbili. O, di sasabihin ng Jehovah, hindi kami magbabayang magbili. Kaya hindi natin ang ceremony ng mga Jehovah eh. Ayan, ang punto ko. May paniniwala sila na mali, pero na-apply nila. Kahit mali. Tama eh, di ba? Hindi sa luhat, no? Hindi yung, bawal magsalin eh. Bawal magsalin. Tapos, biskit daw, salinan nyo. Hindi sila ganun. Talagang kahit pagka-Jehovah, Jehovah, huwag yung salinan yan, no? Bawal sa amin yan. Hindi makamatay yung mahal mo sa buhay. Hayaan nyo na po. Yun yung buti pa yung Diyo. Kaya yung born again, hindi. Alam mo yung pagsubok, yung napipintay ako niyan eh. Tapos pagkawala siyang pera. Bitas, mag-abroad ka na lang ha. Kulang tayo eh. Abroad ka na. Wala ba pagsubok ka? Wala pala. Hindi ba mong pag-abroad yung mister mo? May punto tayo doon eh. Diba? Punto doon. Kaya, ngayon sa umagang ito, isa nyo, abangan nyo po yun sa Facebook. Kung gusto nyo maulit yung mapakinggan na ulit, meron po tayo doon sa Facebook na Knowing the Truth, anong sabi ng iba't ibang churches tungkol sa pagsubok. Sabi nila, ang pagsubok, nakapagpapalaka. Ano ba talaga ang sabi ng Bible? Tapos, aanyayahan po namin kayo, makinig. Tapos, kung gusto nyo po mapakinggan yung turo, buksan nyo po yung aming video. Panoorin. Parang programa nga. Parang programa. Kasi sumunod, karat po na. Susunod po, Yun ang Panginoon at magandang umaga sa inyong lahat. Yun nga, gaya po ng lagi nating sinasabi, mag-aaral lang po tayo ng mga iba't ibang paniniwala para tignan natin kung yun ay biblical o hindi. Yung kanilang mga tinuturo. Kaya hindi kahit po kayo na makinig lang lagi. Pag linggo, makikinig lang po kayo. Kumbaga, kasama na po yung pag-aaral, pagkasaliksik ng salita ng Diyos. Kaya, yun po yung dynamic na ginagawa po natin kapag imbita, makakagayat pa ng ibang tao para lang po makapaginig at mag-aral ng salita ng Diyos ng mga iba't ibang paniniwala ng iba-ibang reliyon o yung kanila pong tinuturo. Ngayon, ang paksa po natin, panalangin. Yung paksa po natin ngayon, umagang ito, ay panalangin pa rin. Paksa, yan muna po, panalangin. O sa English, yung ating subject na pag-aaralan, panalangin. Sa ibang turo po ng mga churches ngayon,
tungkol sa panalangin. Pero po silang tinurong ganito. Tingnan natin kung nasulat. Ito po yung kanyang libro, 100 Bible. May English nito eh. Ang title sa English nito ay 100 Bible Lesson. At o 100 aralin mula sa Biblia. Ang author po nito ay si Alban Douglas. No, ito po ay Baptist po ito eh. Ngayon sa subject ng kanilang panalangin, buksan natin 325, 325. Ganito po ang turo nila sa panalangin. No, tingnan natin. Babasahin ko. Kaya makinig lang po muna tayo. No, para meron po tayo, para kayo rin po ang maghusga o kung mali yung tinuturo ko o tinuturo ng Biblia. Tingnan natin. Sabi niya po sa prayer, subject, ano ang mga kasagutan ng Diyos sa panalangin? May tatlong kasagutang binibigay ang Diyos, alinman sa isa, oo, hindi, maghintay. Doon naririnig niyo na kung turo na ito sa mga ibang mga mangaral, sa ibang reliyon na pinuntahan ninyo. Nasabi nila, ang Diyos daw sumasagot sa panalangin ng tatlo. Ang darawang sagot ng Diyos sa panalangin? Oo. Yes. Oo. Number 1, oo. Pangalawa, hindi. Pangatlo, Maghintay. Yes, maghintay. no, wait. Ayan daw yung sagot ng Diyos sa sabi niyo, ano ang mga kasagutan ng Diyos sa panalangin? Kumapit, pag manalangin ka, sa turo po nila ay tatlo raw ang sagot ng Diyos sa'yo o sa atin. Ano yun? Alinman sa isa, oo. Pangalawa, hindi. Pangatlo, maghintay. Ngayon, ito po yung kanyang talata. Medyo, yan natin yung kanyang, kung paano niya pinaliwanag. Mamaya, tignan natin kung nasa Biblia ba yung kanyang paliwanag. Ano sa oo, ang verse niya po ay Isaiah 65:22. Ito po ang nakalagay. At mangyayari, nang bago sila magsitawag, sasagot ako. At samantalang sila'y nagsasalita, ating didinggin. Kaya oo daw ang sagot ng Diyos. Yun yung kanyang talata, no? Isaiah 65:25. Tama naman, no? Masagot ng Diyos. Tama yun. Sa pangalawa, ito po yung kanyang talata. Sa hindi. 2 Corinthians 12:7. Nanalangin si Pablo, tagal din siya, ngunit ang sagot ng Diyos ay hindi. Yun. Doon sa binigay ng talata, nanalangin daw si Pablo, napagalingin siya. Sa makapid, sa kanyang kapiran, may sakit si Pablo. No, kaya nanalangin si Pablo, napagalingin. Sa makapid, may sakit si Pablo, wala. Mayroon. May sakit na. Kasi pagalingin ang ginamit eh. Ngayon, tapos sumagot daw ang Diyos, hindi. Sinabi. Kaya tignan natin kung ano talaga yun, no? Okay. Sa pangatlo, maghintay. Ito yun. Nanalangin ako para sa kaligtasan ng aking ama sa loob ng 17 taon at sumagot ang Diyos sa kanyang tamang panahon. Kayang maghintay para sa kalooban ng Diyos at sa kanyang panahon. Pinag-pray down niya yung kanyang ama. Ngayon, dahil hindi pa sa sinagot ng Diyos, siguro hindi pa naligtas yung ama niya ng mga dumaang araw, dumating na yung tamang panahon na naligtas yung kanyang ama. Kaya sabi niya, maghintay. Nakuha niyo po? Ngayon, yung kanyang. Ngayon, tignan natin, pasok po tayo. Dito walang tuta eh. Sagot ba sa... Pag tayo po kayo nanalangin sa Diyos, ano ang sagot ng Diyos? Yes. Kasi parang ganito, no? Marami kayong mababasa sa Biblia, sinasabi ng Diyos na mag-pray tayo. Tapos kung sasabihin pala ng Diyos na mag-pray ka, tapos hindi naman pala niya ibibigay, ano yun? Bakit tayo pinapalapit para manalangin, tapos hindi naman pala niya ibibigay? Diba? Nonsense naman yata yung gano'n, no? Sabi ng Diyos, manalangin kayo lagi. Sabi ng Diyos, magsipanalangan kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin.
Tapos, ang sabi ng Diyos, manalangin, manaing mamagitan. Ngayon, kung sinasabi ito na inutusan tayong manalangin, bakit tayo inutusan manalangin? Sa makapit, may sagot siya. Kasi ba't tayo hihingi sa Diyos nang hindi naman niya ibibigay pala? Kukuha niya yung punto, kapatid. Kasi di ba, sabi ng Diyos, mag-pray kayo. Ba't ka naman mag-pray kung hindi na may bibigay? Sa kapatid, kaya tayo sinasabihan ng Diyos na mag-pray dahil meron siya noon. Ibibigay niya, sasagutin ka. Wala namang pag-pray ka, tapos hindi ka naman pala sasagutin. Kaya ako, naniniwala ako na ang Diyos ay, alam nyo, itong turo na to, kapiran lang ng tao eh. Alam nyo, ang Diyos, hindi siya sumasagot ng tatlong kasagutan. Ito lang ang sagot niya. Ito lang. Oo. Ito lang. Walang sagot ang Diyos na hindi. O maghintay ka. Ngayon, ganito ano, tingnan natin. Kasi ang ginamit niya doon sa verse na hindi ay 2 Corinthians 12:7. Tingnan natin ngayon. Tingnan natin ngayon yung 2 Corinthians 12:7 hanggang 10. Hanggang 10 yun eh. Yan, tignan natin ngayon. Kasi sabi niya doon, nanalangin daw si Pablo na pagalingin siya ng Diyos. Ang sagot daw ng Diyos ay hindi. Sa mga kapit, pagka nag-pray kayo ng sakit eh, pag hindi ka gumaling, ang sagot sa'yo ng Diyos, Hindi. para naman yata nga na yun, oh. Pero ngayon, nananalangin ka sa Diyos na pagalingin kaya, tapos sasagot siya, hindi. Tapos so kaya pag di ka gumaling, eh, maghintay. Tignan natin. No? Kaya ako, hindi ko pinaniniwalaan na ang kasagutan ng Diyos ay tatlo. Ang Diyos, ang kasagutan niya, oo lang. Walang hindi. Walang maghintay. Bakit, no? Tignan niyo po mamaya, paliwanag ng Biblia. 2 Corinthians 12, basahin mo muna natin. Kasi, dito po natin nakikita, tignan nyo na mali yung kanyang interpretasyon eh. Ito po yung 2 Corinthians 12:7 hanggang 10. Ito po ang panalangin sa yung sinasabi nila. At nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman na isang susunod sa sarap upang itumpahin nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Yung tinik sa laman, pansinin niya na, tungkol dito yung makaitlo akong nanalangin sa Panginoon upang ilayo to sa akin. Ano yung panalangin niya? Ilayo daw sa kanya yung tinik sa laman. At nang magsabi sa akin, ang aking biyaya, at siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kainaan. Kaya bagkus akong nagmamakli, may malaking galak sa aking kainaan upang manahan nawa sa aking kapangyarihan. Yan, hanggang ngayon lang po pala. Yung tinik sa laman, alam niyo kung anong pinakahulugan nila? Tinik sa laman, ang pakahulugan nung bumasa, kasi pagalingin eh. Alam niyo kung ano ang pahulugan ng pinagsalaman nitong author. Basahin ko yung subject ng pagpapagaling ng Diyos ha. Dito kasi Tagalog mo tayo. Pagpapagaling ng Diyos, 444. Tingnan natin. Tingnan natin yung, kaya sinabi niyang tinik sa laman. Alam niyo kung ano yung tinik sa laman na binanggit na? Ito 144. Ito, pagpapagaling ng Diyos. Ito ang sabi niya. Tinik sa laman. Hindi ko narubitan. Ito, yun natin, no? Narubitan yung
Kasi paliwanag nila dito, ang tinik sa laman ay karamdaman o sakit. Yan natin, Ito, ang pinagbundutan ng tinik, ito, ang layunin ng karamdaman, 2 Corinthians 7, upang panatilihin magpakumbaba si Pablo. Tunay na mapanganib ang pagtataas sa sarili. Talagang karamdaman yung kanilang interpretasyon mo doon sa tinik na laman. Ano? Yung tinik sa laman, pinakahulugan niyang sakit o karamdaman. Ano natin? Ang layunin ng karamdaman, ang pinagbunutan ng tinik o karamdaman, ito ang mensahero na pinagbunutan ng Diyos. Ano ang karamdaman? Tinik sa laman, talatang 7. Sakit sa katawan na nagdudulot ng matinding kirot. Ipinalalagay na ang sakit ni Pablo ay chronic ophthalmia. Sakit sa mata na nakapagpapahina at nakapagpapapangit ng anyo. Yun. Kasi sa kanyang interpretasyon, kaya daw hindi sinagot si Pablo para pagalingin. Kaya hindi ang sagot ng Diyos. Kaya sa turo nila, 3 sagot ng Diyos. Oo, hindi. Maghintay. Ngayon, pinakahulugan niya ito na tinik sa laman. Ngayon, tanungin nun natin ang Biblia. Ano kaya yung tinik sa laman? Sakit kaya yun? Kasi para lang mapatunayan nila 3 sagot ng Diyos, kinuha niya itong verse na ito eh. Ito ang ginamit niya eh. Oo. Kaso, yung interpretasyon niya, yung tinik sa laman, ang interpretasyon niya, sakit daw. Oo. Kaya, doon niya na ngayon pinaliwanag si Pablo may sakit, nanalangin, pagalingin ng Diyos, ang sagot ng Diyos sa kanya ay hindi. Para lang mapakita nilang biblikal yung 3 sagot ng Diyos. Kaya so, may talatang ginamit. Okay. Tignan natin. Bilang Numbers 33:55. Tignan natin yung tinik sa laman. Ano ba yung tinik sa laman ayon sa Biblia? Bilang, magbubukas lang ako tayo kasi kailangan. Kasi para hindi ako nagsasabi, no? Kasi baka sabihin nyo, sinisiraan natin yung ibang reliyon. Hindi, tignan natin. Mag-aaral lang naman tayo kahit kayo. Thank you. Tignan natin kung ano talaga yung tama. Ngayon, tignan natin, ano ba yung tinik sa laman? 33:55. Ngunit kung hindi ninyo palalayasin ang mga nananahan sa lupain sa harap ninyo, ay magiging parang mga tibo nga sa inyong mga mata at parang mga tinik sa inyong mga tagiliran. Ang mga ititira ninyo sa kanila ay kanilang babagabagin kayo sa lupain ng inyong tinatahanan. Ginamit na termino ay tinik sa tagiliran. Pareho ba o hindi? Pareho ba yun? Tagiliran. Pareho ba yung tinik sa laman sa katinik sa tagiliran? Pareho yun. Ngayon, sabi ng Diyos sa Israel, patayin nyo na yung mga Canaanite. Pagdating ng araw, sila yung magiging tinik sa inyong tagiliran. Sakit ba yun? Nung pag-isip yung tinik sa tagiliran, ayon sa Numbers 33:55, sakit ba yun? Sabi na, patayin nyo na, sabi ng Diyos sa Israel. Kasi ang labanan noon sa lumang tipad, patayan. Para makuha nila yung lupain. Kaya sabi ng Diyos, patayin nyo na mga Canaanite. Dahil pagdating ng araw, magiging tinik sila sa inyong laman. Ngayon, ang interpretasyon na doon sa tinik sa laman ay ano? Sakit. Sakit ba yun? Ayon sa Biblia? Walang referensyon makikita sa verse na ito na number 38. Sa karamdaman na, sabi na, patayin sila, hindi naman na patayin sila kasi sakit sila sa atin. Hindi ganun yung ginamit eh. Sa ibang paliwanag, hadlang. Patayin nila, magiging hadlang sa inyan. Hindi sinabi yung referensyon doon. Sakit. Yan, ano pa ang patunay? Bilang ano yun ha? Sulat ko na yung verse. Ano yung bilang 33:55. Joshua, buksan natin sa Joshua 23:13. Ano pa? Tingnan natin. Kasi parang may testigo tayo. Si Joshua, yung bilang, yung author ng bilang, si Moises. Tingnan natin sa Joshua. Kailangan mo tayo, no? Kasi tarang ganito pagsasaliksik eh. Kailangan tiyaga eh.
Kasi yung mga iba nagpapakahulugan ng sarili nila. Kasi wala na tiyaga sila, walang tiyaga. Sabi ng mga Bible, wala kasi silang tiyaga sa pag-aaral. Kaya kung ano-ano ang tinuturo. Kasi ito, sabi niya. 3. Kaya't aking sinabi, hindi ko sila palalayasin sa harap ninyo, kundi sila'y magiging parang mga tinik sa inyong mga tagliran. At ang kanilang mga Diyos ay magiging silo sa inyo. Tingnan nyo. Meron bang nabanggit na sa tagliran? Wala. Parang nanood kayo ng pelikula, di ba, sabi nung kontrabida. Patayin nyo na yan. Magiging tinik sa lalamunan ko yan eh. Yung termino, pag nanood kayo ng drama, o kaya ng mga pelikula, may kontrabida, anong sinasabi ng kontrabida, patayin nyo na yan. Magiging tinik sa lalamunan ko yan. Sakit ko ba yan? Hindi. Ha? Hindi. Kasi pinakahulugan eh. Pinakahulugan niya, yung tinik sa laman dito sa verse 7, sakit daw po yun. Tama kapit, mali na yung interpretasyon. Di po ba, no? Dapat, huwag mo sasabihin, yung tinik sa laman, sakit. Kasi hindi naman sinasabi ng Biblia ang tinik sa laman yun eh. Wala siyang referensya, wala siyang sinabing yung tinik sa laman, sakit. Sabi niya, magiging tinik sila sa inyong tagayiran pagdating ng araw. Hadlang, hindi siya sakit. Ganun pang verse, yun nga, hukom. Yun nga, hukom. Hukom yun, yung binasa ko. Yung sa Joshua, hukom 2, verse 3. Napakita ko lang yung mga verse para meron tayo. Sa Joshua 23, so, kasi, ginamit niya yung verse eh, para lang patunayan yung tatlong sagot ng Diyos eh. Eh kaso mali yung kanyang ginamit sa talata dahil in-interpret niya na yung tinik sa laman eh sakit. Hindi ho ako nagsabi no, binasa lang mo natin yung libro nila. Sabi si Pablo ay nanalangin ng pagalingin, pero ang sagot ng Diyos. At kay 13, tingnan natin. At talagtasin ninyong lubos na hindi pa palalayasin ng Panginoon ninyong Diyos ang mga bansang ito sa inyong paningin, kundi sila'y magiging silo at lalang sa inyo, at panghampas sa inyong pagliran, at mga tinik sa inyong mga mata. Tinik sa inyong Mata. mga mata. Ano pa yung isang kasama? Tinik sa lalamunan. Puro laman yan eh. Tama naman yan eh. Hindi naman nag-iba yan eh. Ito yan eh. Laman eh. Ano ba yung laman? Kamay. Mata. Ilong. Tenga. Paa. Kaya tama, laman. Katawan, laman. Kaya pag sinabi, tinik sa lalamunan, kasama sa laman yun. Sangkap yun eh. Sangkap ng katawan yun eh. Ano ba yung mga sangkap ng katawan? Mata, ilong, bibig, kamay. Kaya, nung gamitin ang tinik sa lalamunan, laman yun. Nung gamitin yung tinik sa inyong mga mata, laman yun. Nung gamitin yung tinik sa tagiliran, laman yun. Pero, nabasa ba kayo o nabasa ba tayong sakit yung tinik sa laman? Tama kasi, hindi siya sakit. Ngayon, bakit ginamit yung talata na yun? Kasi para palabasin na ang sagot ng Diyos ay tatlo. Baring narinig mo na rin yung toro na yan. Uy, huwag kayo mag-alala, sasabihin mo mga pastor. Tatlo sagot ng Diyos. Kung hindi ka pa sinagot niya, maghintay ka muna. Kaya hindi ka sinagot, siguro hindi sagot ng Diyos sa'yo. Kaya ganun yung sinasabi nila, pagka lumapit to kayo, minsan, so, ba't yung prayer ko hindi pa sinasagot? Kasi, alam mo kapatid, ang Diyos, pag sumagot tatlo, maghintay ka muna. Kaya wala pa. Basta wala talaga. May sagot din kasi ng Diyos, hindi. Kaya wala. Ngayon, tignan doon natin ngayon. No? Doon sa maghintay, alam nga ganito, sa maghintay, pagdating sa kaligtasan, hindi ka pwedeng maghintay kasi binigay na si Kristo. Diba? Binigay na si Kristo.
Ang sabi ng Diyos, Kahit ito. sumampalataya ka, tanggapin mo si Kristo. Bakit tatanggapin mo si Kristo? Kasi si Kristo, naibigay na. Ang isang bagay na naibigay na, anong gagawin para maligtas? Tanggapin, hindi maghintay. Kasi pag naghintay ka, hindi mo natatanggap. Sabi ng Diyos, mga tao, binigay ko ng anak ko. Ang sumampalataya sa kanya, may buhay na walang hanggan. Ang tumanggap kay Kristo, magkakaroon ng buhay na, hinihintay mo. Maliligtas ka ba? Kasi hinihintay mo eh. Sabi nung iba, di ba, pag abisan, sabi ka, basta gusto ko maligtas, kaya lang balang araw eh. Naliligtas ba siya? Hindi. Kaya pagdating sa kaligtasan, ay sabi niya roon, inanalangin daw niya yung kanyang ama, siguro hindi pa siya naligtas ng mga ilang panahon, tapos dumating ang tamang panahon na tinanggap niya si Kristo, tapos bigla niya na sinabi, doon maghintay. Kaligtasan kasi yung pinag-uusapan. Pagdating sa kaligtasan, naibigay na si Kristo 2,000 taon na. Ano ang gagawin ng tao para siya maligtas? Maghintay? Hindi, tanggapin mo. Ngayon, pag naghintay yung tao, natanggapin si Kristo, matagal, di po ba? Ngayon, naliligtas ba yung tao? Hindi. Hindi. Kaya ang sabi ng Diyos, maniwala kang natanggap mo na. Sa pananampalataya, tinanggap mo si Kristo. Pag tinanggap mo si Kristo, kailan ka maliligtas? Ngayon. Ngayon na. Pagka naghintay ka, sinabi ba ng Diyos, teka anak, sa kaligtasan, ang sagot ko sa iyo, maghintay. Anong sabi ng Diyos? Anak, sa kaligtasan, para masagot ka ng oo, tanggapin mo si Kristo. Kasi sabi ng iba, ay, hintayin mo lang muna. Para maligtas ka, maghintay ka. Balang araw, maliligtas ka rin. Kaya hindi tuloy maligtas. Kasi balang araw maghintay ka eh. O sa kagalingan naman, sabi nga, maghintay. Gusto mo palang gumaling. Bakit hindi mo tanggapin yung kagalingan? Sabi ng Diyos, lahat ng mga bagay na inyo, dinadalahin at tiningin, maniwala kayo, natanggap nyo, lahat yung kakapit. Hindi naman sinabi ng Diyos, lahat ng mga bagay na dinadalahin. Maghintay ka. Hindi naman sinabing gano'n eh. Ba't siya nasabi ng mga ibang mga aral, pagka daw may sakit ka, maghintay. Gusto mo palang gumaling ngayon, ba't maghintay? Sabi ng Diyos, maniwala ka. Maniwala kang natanggap mo. Yun. Ganito po yun, paliwanag natin. Sa Biblia, kung bakit ang sagot lang ng Diyos ay walang hindi, walang maghintay. Kasi pagka ho naghintay kayo, okay na ho ito, no? Diba? Kasi parang yung napatunayan ng sagot ng Diyos daw tatlo, ginamit na yung talatang 2 Corinthians 12:7. Mali naman yung kanyang interpretasyon na sakit yung tinik sa laman. Dahil binasa natin sa Biblia, yung tinik sa laman ay hindi sakit. No? Wala naman makapagsasabi. Hindi, basta sakit yun. Asan ang verse mo? Asan ang talata mo? Wala kang talata. Tayo may talata. Ito yung mga talata. Ayan. Baka kayo mga kabataan. Kasi wala pa naman yung dadayain kayo, yung mga walang buwang. Pag wala ka alam, kapatid, alam mo, huwag ka mag-alala at masagot ng Diyos. Oo, hindi, maghintay. Kaya, ngayon, tingnan natin kung bakit ang sagot lang ng Diyos ay oo. Ano nyo tingnan natin. Ito na yung buburay. Alam nyo, ganito muna. Punta tayo sa konteksto ng ganito yun. Mark 11:24. Basahin natin ng Mark 11 na. Mark 11:24. Ang nakalagay ganito. Lahat ng mga bagay, lahat ng mga bagay na inyong ibinadalangin at tinihingi. Ano daw yung lahat? Yung bagay na hinihingi. Sinabi ba ron na lahat ng mga bagay na inyong ibinadalangin at tinihingi, hindi kasali ang sakit. Hindi kasali. Huwag nyo hihingin yung paggalingin kayo. Ganun ba sinabi? Pag sinabi mo lahat,
Kasama bang hihingiin yung kagalingan? Tama, no? Kasi yung iba sabi, ay hindi kasama ang healing ko, kasama ang hihingi ng kagalingan, hindi kasama dyan yan. Mali na yun. Mali na po yun. Pag sinabing lahat, ano-ano kaya yung lahat? Sabi nga, lahat ng mga bagay na inyong ginadalangin, sabi ni Kristo, nagsasalita o Diyos, si Kristo, hindi siya sinungaling. Maniwala kayong matanggap nyo na at inyong tatanggapin. Ano yung kondisyon? Kailangan muna, maniwala ka raw na natanggap mo na kahit hindi mo pa nakikita. Ngayon, pag tinanggap mo yung bagay na yon, anong sagot ng Diyos? Nasunod mo yung kondisyon. Di ba oo? Kaya nagiging hindi. Dahil hindi mo nasunod yung kondisyon. Pero hindi sumasagot ang Diyos na hindi. Okay, no? Kasi sa prayer, kasi sabi ko natin, panalangin. Yung mga kondisyon sa panalangin para masagot ka. Pag hindi mo nasunod yung kondisyon, ang may problema tayo. Kaya hindi ka nasagot. Pero hindi sumasagot ang Diyos na hindi. Ako nyo, ibig sabihin. Kasi, tignan nyo, anong kondisyon? Maniwala kang nakatanggap mo na. Ngayon, hindi mo nasunod yung kondisyon. Matatanggap mo ba? Hindi. Pero hindi sagot ng Diyos sa'yo. Kaya hindi, yung kondisyon ay hindi o nasunod. Kasi may kondisyon sa prayer eh. Pag nasunod yung kondisyon, ang Diyos ba ay sumasagot ng laging oo? Yun. Kaya hindi, kasi hindi natin nasunod yung kondisyon. Prayer, hindi natin nagawa. Pero hindi niya sagot yung hindi. Ako alam po yun. Kasi binigay na nga ng Diyos yung kondisyon sa prayer, gawin daw natin yun para laging oo. Walang hindi, walang maghintay. Parang ganito, tignan nyo, lahat ng mga bagay. Ano-ano kaya yung lahat ng mga bagay na maniwala tayong natanggap na at ating makakamtan? Isa dyan, hindi po, ay kagalingan. Yan, basahin mo natin yung verse, no? Para may mga verses tayo. Ano yung sinabi sa sakit? Tignan natin. Mateo 8:17. Tignan natin. Mateo 8:17. Ito. Upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ng propeta Isaiah na nagsasabi, siya rin ang kumuha ng ating mga sakit at nagdala ng ating mga karamdaman. Ano sabi ni Mateo? Kinuha niya yung verse kay Isaiah. Upang matupad daw ang sinabi ng propeta Isaiah, kinuha ni Kristo ang ating sakit at karamdaman. Ngayon, bakit kinuha ni Kristo yung sakit at karamdaman? Para ikaw gumaling. Ngayon, matagal na ba tayong pinagaling ng Diyos? Amen. Matagal na. Ginawa na ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Binigay na nga si Kristo. Si Kristo na yung nagkasugat-sugat para daw sa sugat ni Kristo. Magaling ka na. Makapit. Binigay na ba yung kagalingan? Binigay na. Matthew 8:17. Yung verse to. Kasi alam nyo sa Bible, pag ang testigo mo, 3, totoo yung sinasabi. Ilan yung testigo natin kanina? Bilang, Joshua, Hukom. 3. Ito na naman, sa kagalingan, Matthew 8:17, 1 Peter 2:24. Anong nakalagay sa 2:24? Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa ibabaw ng punong kahoy, na dahil sa kanya, upang mga buhay tayo sa katwiran. Tapos sabi niya, na dahil sa kanyang mga sugat, kayo'y nangagsigaling. Tapos na yun, hindi sinabi, dahil sa sugat ni Kristo, ikaw gagaling. Kasi dapat sa Biblia, pagsiling kayo. Sabi nga, dahil sa sugat ni Kristo, kayo'y magaling na. Ayun. Kaya sabi ng mga pastor, ay alam mo kapatid, 2,000 taong ka nang pinagaling ng Lord. Tapos na o hindi ba? Tapos na. Tapos na. Naibigay na. Kaya pagka naibigay na, kaya hindi, hindi mo kasi tinanggap.
Yun, hindi mo nasunod yung kondisyon. Pero hindi sasagot sa'yo ang Diyos sa kagalingan ng hindi. Kapiran lang ng tao yun. Pag sinabi niya, kaya hindi ka bumali, nasagot sa'yo ng Diyos, hindi. Hindi kapiran ng Diyos yun. Kapiran ng tao yun eh. Ang sabi ng Diyos, pero mo, pinapahingi ka ng Diyos at sabi niya, tanggapin mo, tapos sasagot ka, hindi. Halimbawa, ito yung kagalingan. Matagal nang binigay. Anong gagawin mo para mapasayo? Kahit wala pa, kasi spiritual yung pinag-usapan, ho. Matagal nang binigay ng Diyos yan, 2,000. Nandiyan na nga yan eh. Pabatakin mo lang dito eh. Paano nga matatanggap? Maniwala kang tatanggap. Alam niyo, mas mataas ang isip ng Diyos. Isip lang nila yung sinuturo nila eh. Isip lang ng mga pastor yun. Kasi alam mo, hindi ka gumagali, maghintay ka. Ito naman ang sabi ng Bible. Huwag ka naman maghintay. Gusto mo palang gumaling, gumaling na. Hindi mo ba? Ay po, tatanungin ko. Kailan yung gustong gumaling? Sabi ng iba, hindi, hintayin mo. Hindi ko sasagutin ng Diyos. Kaya hindi sumasagot, hindi dahil sagot siya ng Diyos. Kung hindi, yung kondisyon ay hindi mo nasunod. Hinintay mo eh, ito ginamit mo. Ang sabi, ang linaw-linaw, lahat ng mga bagay, ngayon, na yung dinadalangin, maniwala kayong sabi na, natanggap na. O yan o. Kung nang maniwala na natanggap na, tapos at inyo nga matatanggap. May kondisyon para makuha mo yung kagalingan. Ano yung kondisyon? Sabi nga, maniwala ka raw na natanggap mo na. Ngayon, huwag kang kisihin sa mata, kasi hindi pa ka magaling. Eh sabi ng mata mo yun. Pero sabi ng Diyos, 1 Peter 2:24, anak, dahil sa sugat ni Kristo, magaling ka na. Kaya ako, pagka may nararamdaman ako, Lord, sinabi mo, magaling na ako. Tinatanggap ko. O di magaling na ako. Kailan? Ngayon. Eh, kaysa sabihin ko, Lord, sige, pagalingin mo ko balang araw. Ang tagal. Eh, gusto mo palang bumaling. Bukas pa. O, gusto mo maghintay. Problema mo, gusto mo maghintay. Pero ang tanong, gusto mo bang gumaling? Kailan? O, ngayon, pagka ganun din ang sumatukan, gusto mo palang gumaling. Di ba? Naintindihan niyo ako? Gusto mo palang gumaling nung maghintay ka pa. Ba't hindi mo kaya palitan? Ngayon mo na kaya tanggapin. O, ganun din naman, maghihintay ka pa. O, di-apply mo na pananampalataya. Kasi sa pananampalataya, sabi na, natanggap mo na. O, ito yung prehilig. O, yan. Ayaw ng pagkain, ayaw mo kainin. Ano mangyari? Ayaw ng pagkain, nasa lamesa, ayaw mo kainin. Ano ibig ko sabihin? Ayaw na nga yung kagalingan, ayaw mong damputin. O, ito ang kukunin ko. Hindi na sa akin lang. Parang pagkain lang yan eh. Ayaw, lagay mo sa lamesa yung pagkain. Huwag mong kunin. Makakakain ka ba? O, sabi nga nila, o sige anak, paghintayin mo yung pagkain. Ano ibig sabihin nila doon sa paghintayin yung pagkain? Kasi nga ayaw pa ng kainin eh. Ngayon kung gusto mo, pakain na yun, anong gagawin mo? Lumapit ka, kainin mo. Ano ibig sabihin sa spiritual? Ganun din. Sa kagalingan, sabi nga, maniwala kang natanggap mo. Tanggapin mo. Ngayon, ano sagot ng Diyos pag ginawa mo yung maniwala natanggap mo na? Yes! Sabi mo! Eh, tapos sasabihin nila, alam mo kaya hindi ka gumagaling? Yung sagot kayo ng Diyos, hindi. O kaya maghintay ka. Ngayon, anong paniniwalaan natin? Ay mas lakas ang isip ng Diyos kaysa sa tao. Di ba? Sabi ng Isaiah 55, kung paano mataas ang langit kaysa sa lupa, ganun din ang pag-iisip ng Diyos. Hindi mataas ang langit sa lupa. Yung isip ng Diyos, mas mataas ang isip natin. Eh, ba't mo naman ituturo yung isip ng tao? Dapat pag ituro natin sa mga nakikinig, isip ng Diyos. Ano isip ng Diyos?
Sabi ng Diyos, anak, matagal na kitang pinagaling. Kaya, naniwala ka, tanggapin mo, naniwalang natanggap ka na, hindi sinabi ng Diyos, o sige anak, ang sagot ko sa'yo, kaya hindi ka pa gumagaling, maghintay ka. Hindi naman yun na sinabi, tignan nyo sa talatang ito. Hindi na yun, sabi ng si Cristo, tignan nyo lahat sa mga bagay na inyong dinadalain at hinihingi, maniwala kayong natanggap na at inyong makakamtan. Hindi naman sinabi, lahat ng mga bagay na dinadalain at hinihingi, kaya hindi mo pa natatanggap, maghintay ka! Wala akong gano'n sinasabi ang Diyos. Sabi na, maniwala kang natanggap. Kaya, hindi ako payag dito sa turo na to eh. Na tatlo sagot ng Diyos eh. Tatlo raw ang sagot ng Diyos. Oo, hindi, maghintay. Eh, tingnan nyo, ang isang bagay na naibigay na, gawin mo maghintay. Makukuha mo ba? O, sabi ko, mga kapatid, may Bible kayo. O, anong gagawin nyo para makuha nyo yung binigay na Bible? Di kunin nyo. Ano naman, ako, sandali, may lakad ako eh. Talagang yung makukuha dahil mamaya ako eh. O, ganun din sa spiritual. Pag sinabi nyo, saka na lang, saka ko na lang kukunin. Nakukuha ko din yan, balang ka. Hindi mo man makuha. Pero hindi sinasabi sa'yo ng Diyos na maghintay ka. Diba? Hindi. Sabi nga, Joseph, maghintay ka, matatanggap mo. Hindi sabi nga, maniwala ka na, tanggap na. Ang binabanggit ng Diyos dito, yung puso. Sa spiritual, naniniwala ka ng buong puso, meron na. Hindi puso yung isip, hindi ito. Ha? Pagka meron na, ay, meron na. Hindi ganon. Pananampalataya ng isip yun eh. Ang sa Diyos, puso. Kaya sinabi ng Diyos, maniwala ka na, tanggap mo na. Naniniwala ka sa puso mo. Nasagot ka na. Meron na. Pasok. Meron na. Kaya doon sa punto na yun, kapatid, maganda itong pag-aaral natin. Lagi natin yung pag-aaralang maigi, kung talagang biblical ba yung kanilang turo. Hindi, ayos turo lang yun. Kaya doon sa punto po ito, no, mga kapatid, ang kagalingan, ang sagot ng Diyos, may kanta nga eh, may kanta yung yung Hillsong. Sabi na, all the promises of God, yes, and amen. Sabi na, lahat ng pangako ng Diyos, laging amen, laging oo. Kasi ang Diyos pag nangako, tapat eh. Ako lang naman ang pag nangako, hindi tapat. Ang Diyos pag nangako, sabi na, anak, pinagaling na kita. Huwag ilalabas pagkain. Halimbawa ito, sabi ng Diyos, Peter 24, dahil sa sugat ni Kristo, magaling na kayo. Eh kung hindi pala totoo yun, this is Diyos na pinakasinungaling. At tapos sasabihin ng Diyos sa Biblia, magaling ka na. Eh, Diyos nga nagsabi, hindi naman ikaw ang nagsabi, kasi pag tayo nagsabi, eh tayo, sinungaling tayo eh. Ang diablo, sinungaling din. Sabi ng demonyo, hindi ka pa magaling eh. Sabihin naman ng tao, eh may sakit ka pa naman eh. Oo nga, pero dahil nga, no-overcome ko yung katotohanan na may sakit ako ng salita ng Diyos, mapapagtagumpayan ko, natanggap ko eh. Kaya, ang sagot ng Diyos, humingi ka, Lord, magalingin mo naman ako. Dahil sa sugat mo, magaling na ako. Ako sagot ng Diyos sa'yo, maghintay. Mamamali. Tignan nyo, kukontrahin ng Diyos yung turo niya. Si Kristo nagturo, tanggapin mo yung kagalingan. Tapos biglang sasabihin ng Diyos, sabi nila Diyos sa paksang panalay, ang sagot daw ng Diyos, tatlo, maghintay. Hindi, saka oo. Eh hindi naman sinabi ng Diyos dito na, o sige,
lahat ng bagay na yung dinadalangin, hintayin mo. Diyos nga nagsabing hintayin, hindi, Diyos nga nagsabi na huwag mong hintayin, tapos sasagot ang Diyos na, maghintay ka. Nabuya tayo na. Ulitin ka. Kung nag-iisip lang tayo, di ba? Kasi alam niyo, yung pag-aaral ng Biblia, hindi siya yung parang, alam niyo, nabanggit ko kanina, yung ginagawa kasi ng pag-aaral, interpret nila, pakakahulugan nila sa sarili nilang interpretation, na hindi naman yun ang ibig sabihin. Tingnan nyo, Diyos ang nagsabi, si Kristo. Ay si Kristo sinasabi sa salita ng Diyos. Sabi niya, maniwala ka, natanggap mo na lahat ng mga bagay yung dinadala. Ay, isang hindi mo, kagalingan. Sinabi siya ng Diyos, o sige, anak, maghintay ka muna. Hindi niya yung verse na yan. Mark 11:24. Ngayon, kung sabi na, maniwala ka, natanggap mo na, hindi ka pinaghihintay, di ba? Hanggang mo, para daw kakamtan mo. Kasi ang kondisyon, maniwala ka natanggap mo, yung ang kakamtin. Pero kung hindi mo ginawa yung maniwala ka natanggap mo, hindi ginawa mo, naghintay ka. Dahil ayan na nga yung healing. O sabi ko, mga kapatid, ito na yung libro, binibigay ko sa inyo. Sabi mo lang, basta saka na lang. Hindi na yung mapa sa'yo. Pero kung sinabi ko, sa inyo na yung libro, kinuha mo. Hindi ko sinabi, hintayin mo ha. Hindi rin sinabi ng Diyos na, maghintay ka. Kaya kung hindi sinabi ng Diyos na maghintay ka, tapos sagot ng Diyos, maghintay ka, pagka hindi pa nag-materialize, kasi nandito yung kanilang ang sagot daw ng Diyos, tatlo. Panahangin, oo, hindi, at naghintay. Kaya, matagal nang naibigay ito. Lagay naman natin sa kaligtasan. Kaligtasan. Sabi ng John 3:16, dahil nalaman ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, binigay niya. Tapos na, hindi pa. Tapos na. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Upang sino man sumampalataya ay huwag mapahama. Hinihingi mo kaligtasan. Sinabi ba ng Diyos sa'yo na maghintay ka? Ngayon, pag naghintay ka, hindi mo matatanggap, di ba? Kasi mali yung kondisyon eh. Ang hinihinging kondisyon ng Diyos, maniwala kang natanggap mo. Ngayon, sa pananampalataya, tatanggapin mo si Kristo. Hindi, tinanggap mo si Kristo ngayon. Pag sabi ng Bible, tanggapin mo si Kristo, ligtas ka, kailan? Kaya, ano, sagot ng Diyos? Laging, oo. Walang sagot ang Diyos na, hindi. Kasi lalabas, parang ganito. Tignan nyo, nakakatawa pagka ganyan. Sabi, anak, tanggapin mo. Si Kristo. Hindi mo tinatanggap. Tapos sasagot sa'yo ng Diyos, hindi. Nakuha niyo mo yun? Di ba sabi nga, lahat ng mga bagay na inyo dinadalangin, siyempre kasama din yung kagalingan, kasama yung kaligtasan. Alam nga naman lahat ng mga bagay na yung dinadalangin, pera, healing. Sabi ng mga ibang pastor, pera daw, hindi kasama healing dyan. Baka naman pera nila yung kaligtasan doon. Kasi pag sinabi lahat ng mga bagay, kasama kaligtasan. Ano yung mga bagay na naibigay na ng Lord, matagal ng panahon. Kaligtasan. Kaya sabi na Lord, wala kang natanggap mo yung kaligtasan. Sabi mo, saka na lang, pastor. Araw-araw, maliligtas din ako. Hindi mo ngayon matanggap kasi naghihintay ka. Tapos, sasabihin sa'yo ng Diyos, sagot ko, maghintay. Kasi, maliw pa nilang kapiran. No? Kasi, Diyos nga nagsabi, maniwala kang tanggapin mo, tapos sasagot ang Diyos, hindi, maghintay ka lang. Sasagutin din kita dyan. Yan nga yung utos niya eh. Maniwala kang natanggap. O ilagay naman natin. Kasi yan yung mga naibigay eh. Ang verse dyan. Sabi ng Panginoon, hindi ko ibig lahat ng tao mapahamak, kundi lahat magsipagsisi. Kasi, kalooban ba ng Diyos na lahat ng tao maligtas? Oo. Ang sagot ng Biblia, oo. Ba't hindi naliligtas lahat? Kasi nga ayaw nila. Kasi sila may ayaw. Pero hindi sasagot ang Diyos na, oy, ayaw kitang maligtas.
Eh, hinihingi mo, kaligtasan, sasagutan ko, ayaw kitang maligtas. No, na? Malabo yun. Pagka hinihingi mo, kaligtasan. Hindi sinasabi ng Diyos na, hindi kita sasagutin. Ayaw nga kitang maligtas eh. Kaya mali itong turo nila to. Dinagdagan nila, ang lagi sagot lang ng Diyos, oo. Walang hindi, walang maghintay. Kasi sa kaligtasan, pag naghintay ka, hindi mo matatanggap. Kaya nga sabi ni Pablo, sa pananampalataya, kayo'y nakaligtas. Sabi niya, sapagkat sa biyaya, sa pamagitan ng pananampalataya, kayo'y nakaligtas. Past tense. Pag sinanggap mo si Kristo ngayon, ligtas ka na kailan? Ngayon. Kasi nga ang pananampalataya ngayon. Kasi kailan mo gustong maligtas? Bukas o ngayon? Kailan mo gustong gumaling? Bukas o ngayon? Eh, nilalagay mo pa sa minuto eh. Pwede na. Gagaling din ako. Hintayin ko. Parang gagaling. Eh, gusto mo palang gumaling. Bakit hintayin mo pa? Ganun din yung sumatutan ang pinag-uusapan. Gusto mong gumaling eh. Bakit mo hintayin? Hindi kayo na, kahit na hindi ka pa magaling. Eh, ganun din naman. Pag hinintay ko, hindi ka pa rin ako magaling. So, ngayon, ano ang hinaharap ng Diyos? Maniwala ng buong puso. Na kahit hindi ka pa magaling, nanalahin ka ng kagalingan. Lord, may kumikurot sa mga katawang ko eh. Pero sabi mo, dahil sa sugat mo, magaling na ako. O, di tinanggap mo ngayon. I-apply mo yung faith, yun ang gusto ng Diyos, paniniwala ng buong puso, ang i-apply mo, dinatanggap mo. Pero kung kikilos ba ang Diyos kung hinihintay mo, hindi. Ngayon, ganun din yan. Pag ang pinag-usapan, financial, sige, hintayin mo. Tapos sasagutan mo ko sa'yo. Anak, kaya humingi ka ng financial, sasagot ko sa'yo, hindi. Pero, financial yung hinihingi mo. Pera, tapos kung hindi ka nagkakapera, kaya pag tinanong, ano ba kapatid yung pinapanalangin mo na sinasabi mo hindi ka sinasagot ng Diyos? O pag sinabi na, pera, hindi, sinagot ka na yan. Ang sabi niya, maniwala ka na, tanggap mo na. Tapos yung mga nakarang pinag-aralan natin, yun, gumawa ka, kumilos ka. O, di ngayon, pag kumilos ka, siyempre, lang naman nag-aanap ka ng trabaho, alam naman tunganga. So, Lord, bigyan mo naman ako ng trabaho. Tanggap ka na. Wala namang gano'n. Wala. Ngayon, pagka wala kang trabaho, lalabas sa reason niya, sa idea, kung ang sagot ng Diyos, kasi sabi niya, sagot lang ng Diyos, di sa kanyang katira, lalabas, pag hindi ka sinagot ng Diyos sa pera, dahil mahirap ka, sagot tayo ng Diyos, nahirap ka, ganyan ka na lang. Igen nyo. Kaya yung paniniwala nila, parang hindi ka pwedeng humingi ng financial, na gayong ang gusto naman ng Diyos sa'yo, mahirap ka. Hindi nga gayong ang gusto ng Diyos eh. Ang gusto ng Diyos, kuminawa, hindi naman sinabi lahat tayo maging milyonaryo. Tayo, ilan tayo rito, 12, lahat ba tayo magiging milyonaryo? Ang gusto nila eh, full supply, abundant supply. Hindi ka na ubusan. Wala ka ng bukas, meron ulit. Ganon, talagang kahirapan talaga yung kasi na talaga yung kahirapan na yun. Pero ang sabi ng Diyos, naniwala kang natanggap mo na, pero mo yung kahirapan. Pero hindi sasabihin sa'yo ng Diyos na pag mahirap ka, anak kasi ang sagot ko sa iyo, hiling mo, hindi. Kasi tatlo ang sagot ng Diyos eh. Ginamit pa niya sa healing kay Pablo. Si Pablo daw nanalangin. Ito yung verse na ginamit nila dito sa librong ko eh. Kasi ang sabi niya, si Pablo daw may sakit. Hindi raw sa sinagot ng Diyos. Yung tinik sa laman, yung tinik sa laman, hindi naman sakit. Kasi pag gumamit ka ng terminong tinik sa laman, hindi sakit yun. Tingnan nyo. Patayin nyo na yan. Magiging tinik sa lalamunan ko yan eh. Diba sabi ng kontrabida doon sa bida, patayin nyo na yan. Magiging tinik sa lalamunan ko yan eh.
Sinabi ba nung bida, ng kontrabida? Patay na kay sakit yan eh. Sakit yan eh. Sakit sa akin yan eh. Ano yung tinik sa laman? Hadlang. Ano kasi, mali na naman yung interpretasyon nila. Kaya ginamit yung 2 Corinthians 12:7-10